Pansinin ng lalaking ito. Bumili siya ng 1,000 Gatling gun at bulletproof vest. Tapos ginastos niya ang $8 milyong para bumili ng 10,000 kahon ng bawsi at sausage. Pero nang ilipat niya ang mga gamit sa bodega, nagulat siyang natuklasan na nawala ang mga gamit. Nasaan ang mga gamit ko? Ang imbakan na ito, isa ba itong black hole? Ibigay mo na. Ito ang mga yaman na nagligtas sa buhay ko. Ibigay mo na. Ibigay mo na. Kasabay nito, 2,000 taon na ang nakalipas sa Tianqi. Ang reyna ay nagdarasal, "Panginoon, tulungan ninyo kami." Ang mga gamit ng binatang ito, bigla ang lumitaw dito. Karne na pinatuyo, karne na pinatuyo. Mayroon ding siopaw, lahat ay masarap na pagkain. Ang cake na ito, mayroong napakasarap na lasa, isang regalong ipinagkaloob ng Diyos. Iniisip nila na, narinig ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Agad nagutos ang reyna, na ipamahagi ang pagkain sa mga tao, at kuhanin ang mga ginto, pilak, at mga hiyas. Ipinagpapasalamat ko sa mga Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa tulong niya. Ngayon, mag-aalay kami ng mga handog na ginto, pilak, at alahas. Naway tulungan kami ng Diyos na malampasan ang mga pagsubok. Diyos ko, lahat ng ito ay ginto. Totoo ba ito? Pagkatapos, dinala ng lalaki ang ginto sa tindahan para ibenta. Dumating ang mga tulisan para manghingi ng utang. Pumunta sila sa bahay ng binata at gumawa ng gulo. Humingi sila ng $1 milyong sa lalaki. Aawayin nila ang pabrika. Kasabay ng pagbalik ng binata, ipinagtaboy niya ang pera sa mukha ng tulisan. Nagbago ang ugali ng tulisan at yumuko upang kunin ang pera. Pagkatapos, bumalik ang binata sa bodega at sinabi sa sarili, magpatuloy sa pagpapalit ng pagkain. Kumuha ng ilang kahon ng ginto. Mga kapatid sa bodega, gusto kong makipag-usap sa inyo. Sa hinaharap, dadalhan ko pa rin kayo ng pagkain. Kung busog na kayo, katulad ng dati, maglabas ng ilang kahon ng ginto. Pwede ba? Hoy! Kung natanggap mo, sumagot ka. Halo. Samantala, ang reyna ay nagdadasal. Naway bigyan siya ng inumin. Subalit, hindi nila nakita ni isang patak ng tubig. Nang akala nilang pinabayaan na sila ng Diyos. Narinig iyon ng reyna, ang tinig ng binata, "Alo." Ang Diyos ba ang kumakausap? Ikaw. Ikaw ba ang Diyos? Ikaw. Ano ka ba? Marunong kang magsalita. Ako si Reyna Thin Queen. Ako po'y nagsusumamo. Ang kaharian ay nasa malaking panganib na. 2 buwan na kaming napapalibutan. Ubos na ang tubig at pagkain. Ibinigay ninyo sa amin ang pagkain. Maraming salamat po sa inyo. Ngunit kung walang tubig, mamamatay kami. Sana'y ang mga Diyos ay bigyan kami ng tubig. Iligtas ninyo kami sa aming kahirapan. Reyna Celestial Queen. Celestial Queen. Isang maliit na bansa, 2,000 taon na ang nakalilipas. Marami ang babae, kakaunti ang lalaki. Ang reyna, si Yeti Emma. Napakahusay sa martial arts. Kagandahang malaanghel. Maraming bayani ang naghahangad sa kanya. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng reyna, maraming bayani ang umuwi na walang-wala. Sa huli, nalupig sila ng mga kaaway. 2,000 na mga sundalo. Ang mahigpit na pumalibot, walang pagkain. Maraming mga sundalo ng MOC na patuloy na dumadaloy mula sa mga tunneleng. Sa loob ng lungsod ng Thin Queen, nahuli ang reyna. Matapang na reyna, mabilis na parang kidlat,
Pinatay ang general ng kaaway. At ang mga kaaway ay naglaho. Panginoon ko. Ang aking imbakan ay muling nakakonekta sa kaharian ng Tianqin 2,000 taon na ang nakakaraan. Dakilang Diyos, nariyan ka pa ba? Mahal na Reyna. Hindi ako Diyos. Maaari mo akong tawaging Wang Zhengyang. Wang Zhengyang. Napaka-ordinaryo naman ng pangalan. Hindi. Paano ko naman may isip iyon? Ito ang pangalan ng isang Diyos. Mayroon itong napaka-malalim na kahulugan. Paano ko kaya ito mauunawaan? Nagsimulang magsalita ang Reyna. May mahigit 30,000 mamamayan ako, na natigil sa gitna ng matagal na tagtuyot, kulang sa tubig. Iligtas nawa kami ng mga Diyos. Agad na kumilos ang binata. Mataas na pressure na pang-spray ng tubig, itinutok sa imbakan. Agad-agad, walang tigil na pumutok ang tubig mula sa insenso. Nagutos ang Reyna, gamitin ang mga timba ng tubig. Ibigay sa mga sundalo at mamamayan. Nalutas nito ang problema sa inuming tubig. Pagkatapos, nagpasalamat ang Reyna sa mga Diyos. Ibinigay niya ang kanyang kwintas. Nakakita ang lalaki ng isang bagay na maganda. Agad niyang sinabi, sabihin mo lang kung anong gusto mo. Kahit na ang bituin sa langit. Hahanapin ko at ibibigay ko ito sa'yo. Dumating ang sekretarya at nagulat. Patuloy na umatake ang kalaban. Hindi na kayang panatilihin ang depensa. Gusto ng Reyna na lumabas ng mag-isa. Narinig ito ng binata. Tinawag niya ang Reyna, at tinanong kung kailangan niya ng tulong. Ikinwento ng Reyna ang sitwasyon. Marami ang mga kalaban, ngunit ang mga baluti at armas ay nawala na nila. Ang lalaki ay nakakita ng ilang piraso ng bakal na tubo. Wala nang ibang sinabi. Itinapon niya ito sa bodega. Ito ba ay bakal na pininog? Paano naman iyon? Mga luma at sirang tubo lang ito. Hindi ito maaaring mataas na kalidad na bakal. Reyna, napakahirap makakita ng pinong bakal. Mga Diyos, bakit ninyo kami binigyan ng ganito karami? Baka, nagkamali lang po kayo. Ilang taon na ang nakaraan. Nakita ko ito, binigay ng mga Diyos. Ang mga tubo na ito, pareho ang kintab at pakiramdam sa paghawak. Sa blok ng bakal na iyon, nalinlang na ang Reyna. Alam mo rin naman, napakahirap gawin ito. Anong Diyos ang magiging ganoon ka mapagbigay? Nang napakaraming purong bakal, ang Diyos na iyon ay may walang kapantay na kapangyarihan. At napaka mapagbigay. Ang mga bagay na ito, siguradong magagandang gamit. Imposible, sa aking palagay. Ang Diyos na ito, ay nagpadala lamang ng isang tambak ng mga lumang bakal. Para lokohin ka. Kung ang mga sirang tubo na ito ay ipapadala sa mga sundalo sa labanan. Pagdating ng panahon, magiging malaking katawa-tawa iyon. Jianhan, tinutulungan tayo ng Diyos. Paano mo siya malakas mag-akusa? Reyna, ginagawa ko rin ito para sa bayan. Kung ang mga bakal na ito ay talagang ipadala sa digmaan, magdudulot ito ng kamatayan sa lahat ng sundalo ng Tiantuong. Diyos na makapangyarihan, lumitaw. Pakiramdam ko ay napakakakaiba. Natatakot ako na may kasabwat na nangyayari sa likod. Mahal na Diyos, iniligtas niya kami. Ikaw ay isang matandang general ng bansa. Hindi marunong magpasalamat, tapos maglalabas ka pa ng maling akusasyon laban sa Diyos. Talagang ang malamig ang puso ng tao. Gagawin ko lang ito para sa bansa. Hindi ako naniniwala. Kahit na gustong patayin ako ng Reyna, hindi ako papayag na ipadala ang mga kalawang na ito sa harap ng digmaan. Sige, kung ganun, buksan mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti ang mga sandatang ibinigay ng mga Diyos. Ano ba talaga ang mga iyon? Mga pira-pirasong bakal, o isang mahalagang bagay, pinong bakal. Ihawan mo ang espada. Ito, bakit totoong pinagandang bakal? Diyos ko, pinagandang bakal nga, gamit ang mga armas na yari sa pinagandang bakal. Hindi na tayo matatakot pa. Ang bansa ay maliligtas. Salamat sa Diyos, agad kong ipapadala ang mga armas na ito sa harapang linya.
at maghihintay ng pagtatapos ng digmaan. Sigurado akong ihahanda ko ito. Salamat sa mga Diyos. Mga kapatid, magpakatatag kayo. Ano ito? Bakit ganito kasindep? Tumigil kayo, mabilis. Matigas na bakal, hukbong bato, pumunta. General, anong nangyayari? Sino ang nagsabi sa inyo na umatras? General, kanilang mga sandata. Hindi namin kaya, naputol na ang armas. Walang kwenta. Anong armas? Mga pira-pirasong bakal lang yan. General, hindi sila nagsisinungaling. Ang mga armas ay gawa sa pinong bakal. Talaga pong malakas, parang isang mahiwagang espada. Hinanap ko ito sa buong mundo. At nakakita ko ng isang maliit na piraso ng pinong bakal. Ginamit ko ito sa paggawa ng aking espada. Paano kaya nila nagkaroon ng maraming pinong bakal? Hindi ko alam. Ngunit sa pagkakataong ito, isang malaking sorpresa ito. Pumunas muna tayo. Mag-isip tayo mamaya. Retreat. Umatras. Reyna, nandyan ka pa ba? Bakit wala pa ang Reyna? Ito ang aking kayamanan. Kung may mangyari sa kanya, mawawala ang ginto. Hindi pwede. Ang buhay niya. Kailangan kong maghanap ng paraan para maprotektahan siya. Binabati kita, numero 66. Sa halagang 550 milyon. Ang Jade ng maharlikang pamilya ng kaharian ng Yu. Ginoo. Tingnan mo po. Pinakamalaking arsenal. Ang imbakan ng armas na ito. Ito pa. Kukunin ko lahat. Gaano katagal bago dumating ang mga gamit? Oh, sir, kami po ay ang pinakamalaking pabrika ng produksyon. Kailangan lang 3 araw para makuha. 3 araw. Masyado nang mabagal. Ginoo, kailangan mo ba ng ganoon karami? Pinakamabuti na 1 linggo. Ito na ang pinakamabilis na kaya ko. Nagpadala ako ng 1 tubo ng bakal sa Reyna. 3 araw itong kayang panatilihin. Pero ang dahilan ng pagpunta ko ngayon, hindi dahil dito. Sige. Amo, narinig ko, mayroon po kayong mga mamahaling armas. Nagbibiro ka ba? Matuwid naman po ang aming negosyo. Paano naman po mangyayari iyon? Ikaw. Mayroon po ba kayo ngayon? Ginoo, sumunod po kayo sa akin. Sumunod po kayo sa akin. Hindi ba't sinabi mo, na dahil matagal na silang walang tubig at pagkain, para na silang mga tupang handa ng katain? Naniwala ako sa sinabi mo, at tiniyak ko sa kamahalan, na tiyak na matatalo natin ang tsampiyong sa labanang ito. Ngunit ngayon, natalo tayo at nawalan ng mga sundalo, nasayang ang lahat ng pagsisikap. Anong parusa ang dapat sa iyo? Matagal na silang pinutulan ng tubig at pagkain.
Sa logika, dapat wala nang isa man lang sa 10% ang natitirang puwersa nila. Ngunit ang kakaiba, hindi lang sila nasa magandang kondisyon. Meron din silang mga malamahiwagang bakal na turbo. Malamang may ibang puwersa na sumusuporta sa kanila. Kalokohan. Terror. Itapon natin ang walang kwentang bagay na to. Kalad ka rin palabas at pugutan ng ulo. General, maawa po kayo. General, pakalmayin ninyo ang inyong sarili. Ang pagkabigo nating masakop ang lungsod, ay may makatwirang dahilan. Maaari ninyong basahin muna ang lihim na sulat na ito. Altar. Diyan ng Diyos. Paano nangyari ito? Niloloko ba tayo ni Jianhan? Ang bagay na ito ay talagang kakaiba. Bakit hindi natin siya subukan muna? Hayaan muna natin si Jianhan wasakin ang altar, at pagkatapos ay lumikha ng kaguluhan. Buksan ang mga pintuan ng lungsod. Sasalakayin namin ang lungsod. Kung si Jianhan ay talagang magbubukas ng mga pintuan ng lungsod, sasamahan namin siya sa pag-atake mula sa loob at labas. Diretso sa Changpyeong. Sige. Gawin natin ang sinabi mo. Malaki ang utang na loob natin sa Diyos, dahil sa ipinagkaloob niyang bakal. Kung wala iyon, tiyak na matatalo kami ng Changpyeong. Oo nga, siya ang taong pinakakinikilala ko, pero bukod sa mga kayamanan at makamundong bagay na ito, hindi ko alam kung ano ang dapat kong iregalo sa kanya. Kamahalan. Ang ating kaharian ng Changpyeong ay sagana sa magagandang dilag, at kayo, kamahalan, ay walang kapantay sa mundo. Bakit hindi? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Naku, kamahalan, wala naman pong sinabi si Arrow. Bakit mo kayo namumula? Ako. Sige na nga. Jianhan, anong ginagawa mo? Yezilia, ang tagal mo naman. Kanina pa kita hinihintay. Alam mo ba ang ginagawa mo? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ibaba mo ang kutsilyo. Umalis ka agad sa altar. Yezilia, kung wala ang altar na ito, ano ka ba? Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Sige, bibigyan din kita ng pagkakataon. Umalis ka na sa pwesto mo. Magparaya ka na. Kung hindi, sige. Dakpin ninyo ang emperador. Tingnan natin kung sino ang magtatangka. Sugod. Kapag nadakip na ang emperador, papasukin ang mga sundalo ng pastulan, at hahatiin ko ang Changpyeong sa pastulan. Sa oras na iyon, ituturing ko kayong mga bayani sa pagsuporta sa akin. Walang katapusang karangyaan at kayamanan. Sugurin siya. Sugod. Kamahalan. May tumulong sa kamahalan. Kamahalan. Ang mga kawal sa paligid ay inilipat ko na. Lahat ng ito ay mga tauhan ko na ngayon. Kahit pa magpumiglas ka at sumigaw, wala nang tutulong sa iyo. Ikaw. Anong nangyayari? Bakit nabiyak ang bodega? Emperatrice. Emperatrice, nariyan ka ba, Hari? Pinagtaksilan ako ng mga taksil na ministro. Natatakot ako. Kamahalan. Hindi ka maaaring mamatay, Emperatrice. Kakapalit ko lang ng mga supply ang lahat ng pera ko. Kapag namatay ka, saan ako kukuha ng pera? Yezilia. Mamatay ka na. Susugal ako para sa ikatlong henerasyon ng mayayaman. Kailangan kong magpursigi para hindi ako mabaygo. Isusugal ko na ang lahat. Emperatrice, ililigtas kita. Emperatrice. Buti na lang nakasuot ako ng bulletproof vest. Kung hindi, patay na ako. Ikaw. Diyos ka ba? Imposible. Anong Diyos? Sigurado akong peke ka. Sugod. Sugurin silang lahat.
Patayin silang lahat para sa akin. Kayo pala, kayo ang gumalaw sa pinagkakakitaan ko. No, mamatay kayo. Diyos ko, ano ito? Napakatakot naman ito. Sa tunog pa lang, nakakapangilabot na. Parusa ng Diyos. Parusa ito ng Diyos. Diyos ko, patawad po. Kasalanan ko, maawa po kayo sa akin. Parang awa mo, iligtas mo ako. Siya ay isang Diyos. Emperatrice Changkyong. Yeshi niya. Pagpupugay sa dakilang Diyos. Dakilang Diyos, kayo po ang dakilang Diyos. Huwag ninyo po siyang palagpasin. Ang mga traidor na ito, gamitin ninyo po ang inyong banal na armas, para sila, ay magsisi sa impyerno. Sa buong buhay ko, ang pinakakinamumuhian ko ay ang mga traidor sa bayan. Lahat kayo, mamatay. Patay na silang lahat. Kasalanan mo ito. Sino ka ba? Tigil, napaligiran ka na, ibaba mo ang iyong armas. Sumuko ka, nako. Isang napakagandang binibini, bakit mo naiisipang maging isang traidor? Mamatay kayong lahat, Song Zuan. Huwag kayong bastos, siya ang dakilang Diyos. Dakilang Diyos. Pagpupugay sa dakilang Diyos. Kamahalan. Kamahalan. Kamahalan, 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 kamahalan. Ayos lang po ba kayo? Napaghuli ako ng dating upang iligtas kayo, kamahalan. Karapat dapat ako sa kamatayan. Ayos lang. Kamahalan, kumusta na ang sitwasyon dyan? Pinangunahan ko na po ang aking mga tauhan, at napatay na namin lahat ng mga rebelde sa lungsod. Ngunit sa labas ng lungsod, mayroon pang libo-libong sundalo ng hukbo ng Mubo na nag-aabang. Ang sitwasyon ay hindi maganda. Dakilang espiritu. Maaari ko po bang hingin ang tulong mo sa isang bagay? Ano iyon? Sabihin mo na lang, ganyan na ang lagay mo. Huwag ka nang gumalaw. Dakilang espiritu. Maaari mo bang tulungan akong lipulin ang Mubo? Gusto ko rin sanang tumulong, pero isa lamang akong ordinaryong tao. Ang mga bala ko, naubos na kanina. Gusto ko man, wala na akong magagawa. Pasensya na. Pinipilit ko siya. Ako na. Ang ganda ng Emperor na ito. Anong libo? Tinitingnan ng mukhang ito. Sinong lalaki ang makakadismaya sa kanya? Tutulong ako. May dala pa akong ilang granada. Bagamat, hindi sapat para lipulin ang mga paston. Pero sapat na para takutin sila, at palayasin. Hindi naman siguro mahirap yun. Salamat. Wang. Zing. Yang. Hi. Manggagamot. Manggagamot. Bakit hindi pa binubuksan ang tarangkahan ng lungsod? Hindi kaya si Jianhan? Talagang gusto niya akong... Ito. Oo, ito ang tanda ni Jianhan. Mga sundalo ng Mubo, binibigyan ko kayo ng 3 minuto para umatras. Kung hindi, ang sinapit ni Jianhan ay ang sasakitin ninyo. Ting, sino kaya ito? Napakayabang, at ang lakas ng loob na humingi ng ganito. Isang bagitong walang pangalan. H-A-H-A-H-A-H-A-H-A. General Changkyong, mukhang wala nang ipapadalang sundalo para bantayan ng lungsod. Hoy, binata, nasaan si Song Zuan? Paluhain mo siya. Natatakot ba siya na makita ako? Kaya kanya pinapanta para mamatay. Ha ha ha. Kayong konti lang. Hindi niyo ako kaya kahit mag-isa lang ako. Hindi na kailangan pang lumabas si General Song. Ha ha ha. Bakit ka tumatawa? Matagal na akong hindi nakakakita ng katulad mo, na puro kayabangan. Isang batang mayabang at hambog. Nakakatawa ka talaga. Nakakatawa. Ha ha ha. General, alam ko na kung bakit siya pinapanta dito ng Changkyong. Gusto yata nila tayong pagtawanan lahat. Napaka-trailer na plano. Ha ha ha. Ang lalakas ng loob ninyo. Ang lakas ng loob mong bastuhan ng Diyos. Diyos. Song Zuan, natulala ka na ba talaga sa takot kung Diyos siya? Sino naman ako? Ako ang pumapatay ng Diyos. Nagmamakaawa ako sa Diyos. Ibaba ang banal na kaparusahan. Parusahan ang mga taong handal na hindi gumagalang sa iyo. Alam ba ninyo kung ano ito? Akala mo ba ang pagkuha ng laruan ng bata ay makakatakot sa akin, binata, dahil napasaya mo ako ng ganito? Rian.
Bibigyan kita ng pagkakataon. Kapag bumaba ka riyan, gumapang ka sa ilalim ng aking mga braso, at patatawarin ko kayo. Kayong mga batang pastol, tandaan ninyo ito. Tandaan ninyo ang araw na ito. Tandaan ninyo ako, si Wang Zhengyang. At, tandaan ninyo ang bagay na ito, tinatawag na, Granadang, de Manu. Ito. Parusa ba ito ng langit? Pinaparusahan ba tayo ng langit ng ating bansa? Parusa ng langit, bingo. Susubuan kita ulit ng isa. Takbo. General, ang braso ko. Ito, ano ito? Ano ba talaga to? Ngayon, nagagawa mo pa akong utusan na gumapang sa ilalim mo, ha? Sino ka? Ikaw, sino kaya? Ang may ganito, kitapat na bagay. Tandaan mo, ako ang Diyos. Ang Changyong ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Subukan mo ulit akong kalabanin, at lilipulin ko ang buong bansa mo. Ikaw, walang hiya ka, ako. Papatayin kita, nang ahas ka pang pagbantaan ako. Atreus, umatras ang lahat. Ito ba ang digmaan? Hindi pa ako nakakakita ng ganito karaming patay. Panalo tayo, dakilang Diyos. Ang galing-galing ninyo po talaga. Yung ginawa ninyo kanina, parang parusa galing sa langit. Kayo po ay talagang manggagamot ng emperador. Kumusta ang sugat ng kamahalan? Hi. Ito, masyadong malala ang sugat ng kamahalan. Namamaga at nagnanana ang sugat, at nagdulot ito ng mataas na lagnat, at ang mga herbal na gamot sa palasyo. Naubos na ang lahat. Natatakot ako na. Hindi na ninyo malalampasan ang gabing ito. Kamahalan. Kasalanan ko po ito, kung sana noon ay natuklasan ko, kaagad ang mga traidor. O nasanda ko sana ang espada para sa inyo. Hindi ninyo kaya. Kamahalan. Huwag ninyong pabayaan ang Changyong, at lalong huwag ninyong pabayaan si Arrow. Kamahalan. Sa kalagayan ngayon ng kamahalan, kahit ang mga Diyos ay hindi siya kayang iligtas. Ginoon, mas mabuti po siguro maghanda kayo para sa kamahalan. Maghanda. Sinong nagsabing wala na siyang pag-asa? Saan nang galing ang batang ito? Ang bastos niya. Oo nga, wala na ng mga halamang gamot sa palasyo ngayon. Mataas pa rin ang lagnat ng kamahalan. Sabi mo, maliligtas ninyo ang kamahalan. Paano ninyo siya ililigtas? Kayong mga walang kwentang manggagamot, hindi ninyo siya kayang gamutin. Ikaw, alis. Hindi ito lugar para sa iyo. Gumagambalak ang lugar na ito. Nasaan ang mga gwardya? Kalagkarin ninyo, ang taong ito palabas. Kapag naantala ninyo, ang aming paggamot sa kamahalan. 10 ulo, ang hindi sisipat para pugutan kayong lahat, walang hiya. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob, para magpakita ng kawalang galang sa mahal na Diyos? Sino? Diyos. Mahal na Diyos. General Song, hindi po ba kayo naloko? Isang batang musmos lang siya, paano siya magiging isang Diyos? General Song, hindi ninyo alam, walang alam ang batang ito. Basta na lang siya nagsasalita, inaantala niya ang aming paggamot sa kamahalan. Diyos, kayo po ay isang Diyos. Kayo po ay galing sa langit, tiyak na may paraan kayo, para iligtas ang kamahalan, hindi ba? Parang awa nyo na po, iligtas nyo po ang kamahalan. Huwag po kayong mag-alala, nandito ako, magiging maayos siya. Ikaw. Ito. Tumigil ka, ano ito? Gamot ito para sa lagnat, pagkatapos inumin, kalahating oras, bababa na ang lagnat niya. Imposible yan, matagal na akong manggagamot, hindi pa ako nakarinig ng ganito katakatakang bagay. At saka, sino ang nakakaalam kung lasan ito? Bago mapatunayan ang gamot na ito, huwag kayong lalapit sa kamahalan. Kayong mga matatandang konserbatibo, pagkatapos ninyong magberipika, patay na ang emperador, Song Zuan, dakutin sila. Ikaw. General Song, pakawalan mo ako. Huwag mo siyang hayaang makalapit sa kamahalan. Kamahalan. Tapos na talaga ang kamahalan. Winasak na ng langit ang Changyong natin. Tumahimik na nga kayo. Kamahalan. Nalaman niyo na ba, ang batang musmos na iyon? Sino ba talaga, ang pumutol ng braso ko? At sa virus sa hukbo ng aking kaharian. Kung hindi siya mamamatay, hindi mapapawi ang galit ko. Suma.
Ayon ako, ang mga especially iyan natin, na nakatalin sa Changkyong, pareho, kasama ang mga tauhan ni Jianhan. Lahat sila ay patay na. Natatakot akong sa ngayon, wala silang silbi. Mga taong walang silbi silang lahat, General. Kumalma ka, ang batang iyon, ang kanyang mga pamamaraan, ay lubhang kakaiba. Ang kanyang pananamit, ay kakaiba rin. Siguro, siya ay may kinalaman sa mga Diyos, kalokohan, walang Diyos sa mundong ito. Mga salita lang iyan ng mga Hangul, naniwala ka naman. Mga sundalo ng Changkyo, kayang-kaya nilang lumaban ng 1 laban sa 10, ang tagal na natin. Hindi rin nila nasakop ang Changkyong. Kung gagamitin pa nila, ang nakakapangilabot na armas na iyon, natatakot ako, na hindi natin kayang isipin ang magiging resulta. Ha 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 ha. General, huwag kayong mag-alala, natitiyak ko, na ang napakalakas na sandatang iyon, ay limitado lamang ang bilang. Kung hindi, ang mga sundalo ng Changkyong, ay matagal na sana tayong nahabol. At saka, ngayong gabi, mayroon din kaming napala. Napatunayan namin na si Jianhan ay walang problema. Ang plano sa sekretong daanan ay maaari nang ituloy. Ha ha ha. Oo, mayroon tayong lihim na daanan. Kapag nabuksan na ang lihim na daanan, ang ating mga sundalo ay biglang lilito sa loob ng kanilang lungsod, kasama ang hukbo sa labas, muling lulusob ng mabangis. Sa oras na iyon, ang Emperoress Changkyong ay tiyak na mahihirapan sa magkabilang panig. Hamo pa na. Ang lagnat ni Kamahalan, talagang ang hamo pa na. At maganda ang paggaling ng sugat, napakatangi-tanging kakayahan, ang makapagpagaling ng, malapit nang mamatay sa maikling panahon. Oo nga, sa dami ng taon ko sa panggagamot, hindi pa ako nakakita ng ganito kagaling na gamot. Tinatawag siyang Diyos ng gamot ng Panginoon. Hindi rin kalabisan. Oo nga. Ngayon alam nyo na, ang kapangyarihan ng dakilang Diyos, di ba? Kanina kayo, wala talagang pakialam sa buhay nyo, at naglakas loob na hamarang sa kanya. Dakilang Diyos, ako'y nalito, mali ang pag-aakusa ko sa inyo. Dakilang Diyos, ang inyong kasanayan sa panggagamot ay walang kapantay. Kanina ay bulag ako sa katotohanan. Nagmamakaawa ako sa inyo, huwag ninyo pong pansinin ang aking kamalian. Kalimutan na natin, dahil nag-aalala rin kayo, para sa Emperadora. Hindi ko na kayo papatulan. Salamat, dakilang Diyos. Kamahalan, mabuti naman po, Kamahalan, gising na kayo. Manggagamot, hali kayo. Kamahalan. Maayos na po ang Kamahalan. Salamat sa banal na gamot, na bigay ng Diyos, banal na gamot ng Diyos. Hindi niyo po alam, Kamahalan, kagabi, wala kayong malay, at wala nang magawa ang mga manggagamot. Salamat sa gamot na bigay ng Diyos, kaya nagising na ang Kamahalan. Anong gamot? Para sa Kamahalan, ang Diyos ay gumamit ng 3 uri ng gamot, bawat isa ay may kahanga-hangang epekto. May natira pa ba? Ipakita ninyo sa akin. Kamahalan, ito pong bote ay Yunnan Bayaw. Nakakapagpagaling po ito ng sugat at pamamaga. Ito naman po ay gamot sa lagnat. Maaari pong mawala ang lagnat sa loob ng 1 oras. Ito po ay pampawala ng sakit. Hinanap ko na po sa mga kawal. Sinubukan ko na. 1 piraso lang ang isubo mo. Wala pang kalahating oras. Mapapawi na nito ang sakit ng sugat mo. Ano? Dali. Napakagaling na gamot. Kung magagamit ito ng aking mga kawal, wala akong dapat ikatakot sa pagpapastol sa bansa. Ngunit hindi ko alam kung ang ganito kaalagang bagay ay ipagkakaluwag ng Diyos. Liro, bilisan mo. Dalhin mo ako sa Diyos. Oo. Sino yan? Paumanhin po, mahal na Diyos. Hindi ko po alam na nagbibihis kayo. Pasensya na po, ako po kasi. Hindi pa ako nakasuot ng ganitong damit. Hindi ko po alam kung paano. Kamahalan, maaari ko po ba kayong bihisan? Ha? Kamahalan, sinabi sa akin ng manggagamot na kayo ang nagbigay ng 3 gamot na nagligtas sa buhay ko. Ang nakakamanghang gamot na ito, tiyak na napakahalaga. Ang pagliligtas mo sa akin, wala akong maibabayad. Sus, maliit na bagay lang. Kaunting gamot lang naman. Hindi ito kasing halaga mo. Basta't gusto mo, may bibigay ko sa iyo ang 1 truck nito. Maraming salamat, mahal na Diyos. Emperatrice, ang bango mo. Mahal na Diyos, ikaw, ako. Hindi ko sinasadyang landiin ka. Ako, iyon, dakilang Diyos. Kayo po ang nagligtas kay Changkyong, at kayo rin po ang nagligtas sa akin. Kung kayo po
Payag po ako. Kamahalan, may malaking problema. Manggagamot ng Imperial, kumusta na? Natukoy mo na ba kung anong uri ng lason ito? Kamahalan, ito ang pinakamatinding lason na hiding mo. Isang patak lang, ay kayang pumatay ng 5 mababangis na tigre. Napakalason nito, ang aming imbakan ng tubig, ay nalasan na lahat. Mukhang wala na talagang pag-asa. Ang Jianhan na ito, napakasama niya, kahit patay na ay may iniwan pa siyang patibong. Nilagyan niya ng lason ng tubig, napakasama talaga niya, masamang tao. Alam niyang napakahalaga, ng tubig na ito, kaunti na lang ang natitira, ginagawa niya ito, sisirain niya ako, ang buong champion, magiging maayos din si Shinya. Ayos lang. Marami akong tubig doon, babalik ako agad, para buksan ko ito ng 3 araw at 3 gabi. Salamat, dakilang Diyos, Shinya. Inom, tayong dalawa ngayon. Tayo na ba? Ano ang ibig sabihin ng tayo na? Ibig sabihin, pareho tayong may gusto sa isa't isa. Pareho tayong may gusto sa isa't isa. Ako. May gusto ako sa'yo. Bakit mo? Ang bait mo naman sa akin. Huwag mo na akong tawagin, dakilang espiritu, at lalong huwag mo na akong luluhod. Sige. Huwag mo na akong ihatid. Naglagay lang naman ako ng tubig. Sandali lang yun. Babalik ako. Wang Zhengyang. Ayos lang. Bakit nandito pa rin ako? Bakit hindi niya ako naisauli? May kinalaman kaya ito sa bitak? Sinira ni Jianhan ang altar. Dahil dito, hindi gumana ang altar. Kung ganoon, hindi na ako makakabalik. Naganap na. Maikling dula tungkol sa paglalakbay sa panahon. Hindi nga nila ako niloko. Gumamit na rin naman ako ng pampasabog. Napakatakot nito. Ang ganitong uri ng sandata kong gagamitin sa digmaan, talagang mahirap isipin. Ito ay pulver. Hindi man kasing epektibo ng granada, pero maayos na rin. Maayos na rin ito. Ito ay parusa ng Diyos. Isang mortal. Ang nagbabalak hamarang dito, Wang Zhengyang. Hindi ko inaasahan na ganito kakagaling. Nakagawa ka ng ganito kalakas na bagay. Shinya, natatandaan mo pa ba noong araw na iyon? Ang 3 bagay na pinapahanda ko. Inutusan ko na sila na ayusin agad ang altar. Pagkatapos ng 10 araw, tiyak na makakabalik ka na. Zinya, salamat sa iyo. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Dapat nga ako ang magpasalamat, kung hindi dahil sa pagliligtas mo sa akin. Hindi ka sana kailangang bumaba dito sa lupa, at lalong hindi makukulong dito. Kahit mahuli ako sa pagbalik, ayos lang. Ang kinatatakutan ko lang ay ang 10 araw na walang tubig. Baka hindi nila kayanin. Sa totoo lang, mayroon kaming ilog kiyong, na maaaring pagkuhanan ng tubig. Magaling. Wala ring problema ang tubig sa ilog. Maiinom pa rin ito kahit pakuluan. Pero ang ilog kiyong na ito, ay binabantayan ng maraming sundalo ng Mugwo. Ang bilang ng mga sundalo ng Tian Kiyong namin, 10 beses na mas kaunti kaysa sa Mugwo. Napakahirap ng ipagtanggol ang lungsod. Kung gusto nating makuha ang Kiyonghi, natatakot akong magiging napakalaking kabayaran. Hi. Siguro may paraan ako, para matulungan kang mabawi ang Kiyonghi. Pero kailangan mo akong tulungan maghanda, ng uling, sulfur, at saltpeter. Ito. Ibig mong sabihin gawa ka sa uling, sulfur, at saltpeter. Oo. Medyo kulang lang sa sulfur, kaya konti lang ang magagawa ko. 100 itim na pulver. Kung hindi, ano itong bansang pastoral? 100. Wang Zhengyang, napakahusay mo. Ang mga ordinaryong bagay na ito, sa iyong mga kamay, nakakagawa pala sila ng ganito kagaling na bagay. Pagsapit ng dilim, babawiin natin ang Kiyonghi. Uminom kayo. Inggit na inggit sa atin. Ang mga sundalo ng ibang pangkat, araw-araw binabantayan ko itong ilog Kiyong. Masarap ang kain at inom. Hindi ko na kailangan makipaglaban kasama ng mga baliw sa Changkyong. Alam mo, ang dami kong kinausap para lang mapunta rito. Ang sarap ng buhay.
Mga kawal ng Changkyong, ang lakas ng loob ninyo. Mas mahalaga pa ba sa inyo ang tubig kaysa sa buhay ninyo? Sino nga ba yung mga tinambakan ng ating Diyos at nagtakbuhan? Dapat ay mahiya kayo, nangangahas ka pang tumahol. Walang kwentang Diyos, ang sabi ng aming pinuno. Hindi nyo na magagamit yung malakas niyong sandata noong nakaraan. Huwag ka nang magkunwari pa. Talaga, kung ganun, tingnan mo. Ano ito? Hoy, akala ko granada. Sasabihin ko sa iyo, inilipat ako rito, mula sa tarangkahan ng lungsod. Nakita ko na ang tunay, at ikaw, peke ka. Isang peke pala, tingin ko kayong mga taga-Changkyong. Wala na sigurong ibang malapitan. Sugod, mga kapatid. Anong klaseng demonyo ito? Dumating na ang parusa, takbo. Meron pa siya, ganitong klaseng demonyo, umatras na kayo. General, masama po ang balita, nilusog tayo ng Changkyong. Gumamit sila ng isa bagay na tinatawag na itim na pulver. Kahit maliit lang, napatay nito ang marami nating sundalo. Ang mga sundalong nakahimpil sa ilog Kiyong ay hindi na nakayanan at umatras na lahat. Wala nang silbi, tayo na. Sumama kayo sa akin at tingnan natin anong binabalak nitong Changkyong. Napakalakas naman ng itim na palburang ito. Napakadaling nabawi natin ang ilog Kiyong. Iyon ay Ting, ikaw nga ang may pakala nito, lalaki. Dapat kang mamatay. Paano? Hindi ka pa ba nagsawa sa granada noong nakaraan? Gusto mo bang tikman ang aking pulver? Hoy, mukhang may talento ka rin. Ang pagtulong sa Tiyan Kiyong ay kamatayan lamang ang hantungan. Pero, mabibigyan kita ng pagkakataon. Bakit hindi? Sumali ka sa aking kaharian. Kung sasali ako sa inyong kaharian, ano ang mapapala ko? Ha ha ha, mapapala. Kayamanan, kapangyarihan, magagandang babae. Gaano karami ang gusto mo? Kasama siya. Pwede rin kita paglaruan. Ikaw. Babae ko, pinaglanasahan mo. Oh, ang ginti ko. General, General. Hoy, General. Papatayin kita. Sugurin siya. Nako, naubusan na tayo ng pulver. Ano? Anong gagawin natin? Wala yon. Panoorin niyo kung paano ko siya takutin. Sugod. Mga bingi ba kayo? Hindi ako makapaniwala sa ganito kitapat na bagay. Hindi kaya ito walang katapusan? Ting. Subukan mo kung kaya mo. Lalaki ka, huwag mo akong ginagalit. Gusto mo atang mamatay. Hindi ako gagalaw dito. Kung matapang ka, humakbang ka. Ikaw. General. Huwag kang padalos-dalos. Tingnan mo sila. Kalmado lang sila. Gusto lang ng batang yan na inisin ka. Mag-ingat tayo sa patibong. Mabuti pa siguro tayo. Umalis na tayo. Atrez, espesyal na awit para sa paglalakbay. Uy, huwag kang umalis. Sayang naman. Naghanda pa naman ako ng maraming pulbura para sa'yo. Hoy, huwag kang mayabang. Kulang na kulang ang mga sundalo ng Changkyong para may pagtanggol ang ilog Kiyong na ito. Kayo, maghintay kayong masalanta ang lungsod o maghintay kayong mamatay sa uhaw. Ha ha ha, pero na. Takot na takot ako. Ganito pala ang psychological warfare. Hindi basta-basta ang laro ko. Buti na lang umatras sila agad. Kundi, patay tayo kanina. Pero nanalo ka naman ah. Siyempre naman, kilala mo naman ako. Bata pa lang ako, Sangmo siya na ang nilalaro ko. Hindi siya mapapatay. Pero tama rin si Mupenghu. Ang mga sundalo ng Changkyong, nakatutok sa pagbabantay ng mga pintuan ng lungsod. Talagang wala nang matitirang sundalo para bantayan itong ilog Kiyong. Problema nga ito. Pag-iisipan ko kung ano ang gagawin natin. Kung ang tubig ng ilog na ito ay maaaring damaloy papunta sa Changkyong, hayaan na lang na damaloy. Sa ganitong paraan hindi na natin kailangang magpadala ng maraming sundalo para magbantay. Oo nga. Bakit hindi ko naisip yun? Hayaan na lang natin itong bumalik doon. Narinig mo na ba ang bombang de tubig? Bombang de tubig, HMM. Hindi ba't sinabi nila na ang dakilang Diyos ang gumawa ng bombang de tubig na siyang solusyon sa problema ng pagbabantay sa ilog Kiyong? Ito, nasaan ang water wheel pump? Bakit hindi ko makita? Matagal nang nai-install ang water wheel pump, pero parang wala itong ginagawa. Kundi lumikha ng whirlpool, abangan ninyo. May tubig na. Ano? Paano kaya nila nagawa yun? Simple lang. Itong water wheel pump ay parang isang bomba.
Kaya nitong sumipsip ng tubig pataas sa tubo. Hihigupin ang tubig mula sa ilog papunta sa lungsod. Kailangan lang natin magpadala ng 2 sundalo para magbantay dito, para hindi ito masira, para kumuha tayo ng tubig. Hindi na natin kailangang lumabas ng lungsod. Mayroon palang ganito, napakalaking tulong nito sa mga tao. Talagang kagila-hilalas. Panginoong Diyos, ang talino ninyo po talaga. Kayo ang pinakamatalinong lalaki na kilala ko sa buong mundo. Sige na, tama na ang pagpupuri ninyo. Lilipad na ako sa sobrang puri mo. Tubig. May tubig na talagang pumapasok sa lungsod. Isang himala. Mahal na Diyos, kayo po ay tunay na kahanga-hanga. Ang pagkakaroon ninyo rito ay isang biyaya para sa mga tao ng Changkyong. Ay, kamahalan. Kamahalan. Mabuhay ang kamahalan. Salamat po, kamahalan. Kung hindi po dahil sa inyo, matagal na po kaming namatay sa uhaw. Paano po nagkaroon ng tubig dito sa lungsod? Hindi na kailangan. Ang lahat ng ito ay biyaya ng Diyos. Mabuhay ang kamahalan. Mabuhay ang Diyos. Wang Zhengyang, salamat sa iyo. Liru, ipagutos mo na maghahanda ako ng piging ngayong gabi upang salubungin ang espiritu. Maupo ka. Hindi. Ikaw ang emperadora. Ikaw ang dapat umupo sa pangunahing upuan. Ako. Kasama ko si Song Zuan at ang iba pa. Sabay-sabay na lang kaming uupo. Ikaw ang dakilang espiritu. Ikaw ang tagapagligtas ng Changkyong. Dapat lang na ikaw ang maupo sa pangunahing pwesto. Huwag ka nang magpakumbaba. Hindi ko po kaya. Isa lamang po akong ordinaryong tao. Ang maging tagapagligtas. Hindi ko po nararapat tanggapin. Mahal na Diyos, napaka-humble ninyo. Ang inyong mga nagawa ay mananatili sa kasaysayan. Kayo ang tunay na tagapagligtas ng Changkyong. Hindi. Oo nga, dumating kayo sa Changkyong sa oras ng aming kagipitan. Nagpadala ng pagkain at tubig, at iniligtas ang lahat ng tao sa lungsod. Pagkatapos ay nagpadala ng bakal, na bumago sa takbo ng digmaan. Sinira niya ang mga rebelde, at iniligtas ang kamahalan. Ngayon ay nabawi na niya ang ilog Hiyong. At nakagawa ng bomba de agua, pagpapalain ang mga tao, ang lahat ng iyong ginawa. Kaming mga taga-Changkyong, ay ilalagay sa aming mga puso, lubos na nagpapasalamat, dakila ang kabutihan ng mahal na Diyos. Sige na, huwag kayong ganyan, mauupo na lang ako. Sige. Wang Zhengyang, mula nang dumating ka sa Changkyong, hindi ko pa nagagawang maayos kang mapag-asikaso para sa aking pagkukulang. Iinom ako ng isang baso. Salamat sa pagtanggap ni Changkyong. Sasamahan ko kayo sa isang tagay. Ang galing mo naman, mahal na Diyos. Aanyayahan din kita ng isang tagay. Ano sa palagay ninyo, mahal na Diyos, tungkol kay Zuan? Mabuti naman siya. Napakaganda at kahanga-hanga, napakatalino at makapangyarihan ninyo, mahal na Diyos, at napakakisig pa. Mahirap hindi humanga. Maaari ko po bang hingin ang pagkakataong ito, Rang Zuan, pagsilbihan ka. Shinya, sandali lang. Ang dami kayang, magagandang babae doon. Nandoon din si Song Zuan na may gusto sa'yo. Bakit mo ko sinusundan? Nagsiselos ka ba? Ako. Ikaw. Sa susunod na, mangyari to. Ideklara mo ang karapatan mo. Paalisin mo na sila. Pero, hindi mo ako pwedeng iwan nang mag-isa. Alam mo ba? Alam kong normal sa mga lalaki ang magkaroon ng maraming asawa, lalo na sa katulad mo. Pero ayoko. Wang Zhengyang. Selosa ba ako? Nasa akin na, ang pinakamaganda sa lahat. Paano pa ako maakit sa iba? Ang buhay ko'y kontento na ikaw ay akin. Napakaswerte ko talaga. Makakilala ko si Shinya, isang napakabuting babae. Kailangan ko siyang protektahan. Hindi ko hahayaang mamatay siyang kaawa-awa. Tulad ng sa kasaysayan. Naku, ang tanga ko talaga. Nakalimutan ko ang napakahalagang bagay na ito. Nakalimutan ko. Bakit?
Shinya, makinig ka. Ayon sa kasaysayan, ang Mugu ay hamukay ng isang lihim na daanan papuntang Changkyong. Nasa loob sila ng lungsod. Nahuli ka nila ng buhay. Ayaw mong magpasakop. Sa huli, kasama si Mu Fenggu, kapwa kayo nagpakamatay. Anong sinabi mo? Ru M. Guo, talaga bang mula sa lihim na daanan, pumasok ng palihim sa Changsho ang Sheang, at hindi natin kayang ipagtanggol? Hindi maganda ang magiging resulta nito. Wang Zhengyang, alam mo ba kung saan nila inilagay ang lihim na daanan? Hindi ko alam. Ito. Hay, kung alam ko lang sana, sinuri ko na sana ng mabuti ang mga impormasyon tungkol kay Changkyong. Huwag mag-alala, huwag mag-alala. Alam ko na. Kung maghuhukay sila ng tunnel, hindi nila ito gagawin. Sa gitna ng kalsada, tiyak na may kasabwat sila, na naglaan ng tagong lugar. At ang taong ito, malamang ay si Jian Han. General. General, lihim na lagusan, nabuksan na. Mabuti. Ha ha ha. Matagal ko nang hinihintay, ang araw na ito. Dalhin mo agad ang mga sundalo, papunta sa tarangkahan ng Changkyong para magbantay. Ang batang musmos na iyon, naglakas loob na baliin ang mga kamay at paa ko. Personal akong papasok sa lihim na daanan, para manghuli silang buhay ni Yashinya, para sila'y magmakaawang mamatay na lang. Oo. Mga kapatid, sugurin ang Changkyong, hulihin ng buhay ang emperadora, tataas ang ating ranggo, sumugod kayo. Kumusta, General Mu? Teko lang ko inilabas kaninang umaga. Masarap ba? Papatayin kita. Sige, buhusan mo pa ako. Talaga nga, puno ako ng tae. Sino mang madikitan, mamamatay. Ito ang sandatang pamuksa sa digmaan. Umatras. Umatras kayong lahat. Ang galing mo talagang manghula. Ang lihim na daanan na ito, talagang nasa mansyon ni Jian Han. Mabuti na lang at handa tayo. Kung hindi, ngayon ay talagang nabulilyaso tayo. Pero maganda, na naisip mo, ang ganitong kagandang paraan. Walang kahirap-hirap, nating napaalis sila. Sino ba kasing nagsabi sa kanyang, para nila ako, gustong patayin, kasalanan ko. Pero, pwede naman natin, siyang patayin ngayon. Bakit natin sila pinakawalan? Dahil, ang tunay nating kalaban, ay hindi siya. Emperatrice Changkyong. Papalakas ka ng papalakas. Ha? Ha ha ha. Kakatapos lang ng altar, at aalis ka na. Hindi pa kita na ilalabas, para mamasyal ng maayos dito sa Changkyong. Hindi naman ako di babalik, may pinagawa akong mga armas, para sa mga sundalo ng Changkyong. At hindi ko pa nakukuha, at yung 3 gamot na, sinabi mo sa akin dati, pagbalik ko, isasama ko na rin yan para sa'yo. HMM, ba't halang mahal? Usapan natin yan, ha? Sana po'y bumalik kayo sa Changkyong, para bisitahin kami. Oo nga, ba't halang mahal? Changkyong, malugod ka naming tinatanggap anumang oras. HMM. Babalik ako agad. Column sa inyong lahat. Anong nangyari? Kamahalan, hindi na po ba kayo aalis? Ewan ko. Baka ayaw pa tayong pauwiin ng mga Diyos. Namimiss nila tayo. Ito. Anong nangyayari? Naayos na ang altar, di ba? Bakit hindi pa rin ako makabalik? Pauwiin ninyo ako. Huwag mo akong pagtripan. Balik na. Ibalik mo ako. Huwag kang mag-alala. Siguro, mali ang paraan ng pagbalik. Ah, tama, 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 tama. Pumunta ako dito dati. Parang dahil sa bodega, may 2 bitak. Teka. Kung dahil sa mga bitak, dapat nakabalik na ako noon, nang masira ang altar. Ito, ang mekanismo ng paglipat na ito. Ano ba talaga ito? Ano ba talaga ito? Shinya, sabi mo, baka dahil sa iyo to. Ako? Oo, dahil sa iyo. Pag-isipan mong mabuti, maraming laman ang bodega ko, pero sa tuwing tumatawid ako rito, saktong kailangan mo ang mga iyon. Parang ganoon nga. Noong muntik na akong mamatay, naisip ko, sana makita kita, kahit sandali lang. Tapos, bigla kang sumulpot sa harap ko, at iniligtas mo ang buhay ko. Oo. Oo, sigurado akong ganito nga, Shinya. Iniisip mo ngayon, napabalay ka na ko para subukan.
Sige. Ito. Nasaan tayo? Napunta ka rin ba rito? Napunta ka rin ba rito? Ako, hindi ko alam. Siguro dahil, ayaw kitang iwan sa puso ko. Kaya sumama, ako sa pagtawid mo rito. Kung ganoon, subukan natin ulit. Sige. Kamahalan, tinakat ninyo po ako kanina. Bigla po kayong nawala. Huwag kang mag-alala, sinamahan ko lang si Wang Zhengyang. Papunta lang sa Xianjia. Xianjia. Ihahatid na kita pabalik. Teka, sandali, sumama ka na sa akin. Isasama na rin kita, mamasyal dito sa Maderno. Pero Changkyong, huwag kang mag-alala, babalik kami agad, ilang araw lang. Kapag nakuha na namin ang mga armas, at mga gamot, tiyak na mapagtatagumpayan natin ang hukbo ng Mu, HMM. Terra, ipapakita ko sa iyo ang pabrika ko. Shinya, tingnan mo, ito ang aking pabrika ng pagkain. Malaki diba? Ang dami, kakaiba at kakatuwang mga bagay, na lahat ay gawa sa mahalagang bakal. Hulaan mo, para saan ang mga ito? Ang laki-laki ng mga ito, parang mga tirador. O kaya naman ay, mga pinang aikop na sasakyan, mali. Ang mga ito ay, ginagamit sa pagproseso ng pagkain. Ibinigay ko sa inyo dati, yung mga pagkain sa Changkyo, dito lahat ginawa yon. Gumamit ng pinong bakal para magproseso ng pagkain. Ang ganitong gawain, talagang hindi pa naririnig. Pero, sayang na sayang naman ito. Ikaw talaga. Ay, boss. Sa wakas, nakabalik ka na rin. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, hindi kita mahanap. Tinatawagan kita pero hindi mo sinasagot. Kaya pala, hahanapin nyo ba ang may-ari para sa amin? Sandali lang po muna. May iaanunsyo ako. Siya si Yezinia, girlfriend ko. At ang magiging may bahay ng boss. Ang nangyari ngayon, may parte ang lahat ng nakasaksi. Pagkatapos ninyong mag-out, bawat isa sa inyo, ay maaaring pumunta sa finance. Tumanggap ng 200 na pulang sobra. Wow, ang yaman ng boss. Habang buhay na pagsasama, HMM, binabati ko kayo. Ang ganda talaga ng asawa mo, boss. Parang artista. Boss, napakaswerte mo. Ang ganda ng may-ari kahit naka-costume. Sobrang ganda niya. Parang totoong sinaunang tao. Boss, ganitong klaseng babae. Nakaporma ka pa. Ang galing mo talaga. May assassin. Tumigil ka. Sabihin mo kung sino ang nagutos sa iyo. Ito. Ayos ka lang ba? Pasensya na. Shinya. Nagkakamali ka, hindi siya isang mamamatay tao. Pero nakita ko kanina, may kinuha siyang sandata, parang gusto niya akong atakihin. Ito. Hindi, napanood ka lang ng sobrang telebisyon. Ito, bakit kita susugurin? Ang ganda mo kasi. Gusto lang kitang kuhanan ng litrato. Shinya. Hindi siya mamamatay tao. Ang bansa namin ay mapayapa. Walang digmaan, walang mamamatay tao, wala ring sandata. Huwag nang sabihing pumatay, kahit manakit lang, makukulong ka rin. Walang digmaan. Walang mamamatay tao. Kaharian ng mga diwata. Napakapayapa pala ng kaharian ng mga diwata. Maganda ang may-ari. Pero parang, medyo mahina ang ulo niya. Napanood mo lang yan sa mga teleserye. Iho, ang espada na yun. Laruan lang yun. Panigurado. Si Lior lang ang matatakutin. Takot na takot. Gumawa pa ng eksena. Sige na, balik na kayo sa trabaho. Tumigil na kayo. Bibigyan kita ng day off. Pumunta ka sa ospital para magpa-check up. Tignan natin kung may sugat ka. Babayaran ko ang mga gastusin mo sa pagpapagamot. At saka, magpapadala ulit ako sa iyo ng pulang sobra. Isipin mo na lang na, bayad ito sa trauma mo. Pero, itong pagkuha mo ng litrato ng paligid, mali talaga ito. At saka oras ng trabaho, bawal ang cellphone. Huwag mo nang uulitin ito ha. Opo, salamat po, boss. Hi. Pasensya na po, bossing. Hindi ko po sinasadyang kunan kayo ng video. Hindi pa ako nakakita ng ganito kaganda. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Wala yon. Oy, boss, ang swerte mo naman. Kung hindi mo siya asawa, susuyuin ko siya kahit anong mangyari. Reyes. Tara na.
Oo. Wang Zhengyang. Wala ba akong kwenta? Ano ka ba? Si Shinya natin ay isang emperadora. Ang galing mo. Pero ako, umaasa sa'yo sa lahat ng bagay. Ngayong araw nga, muntik na akong makapatay. Nagdulot ako ng gulo para sa'yo. Anong gulo naman yon? At saka, hindi ba ako umaasa rin sa'yo? Kung hindi dahil sa iyo, at sa mga alahas na ibinigay mo, baka matagal na akong pinutulan ng kamay ni Boss Tigre, at naging pulubi, pero napakahusay mo. Sa mundong ito ng mga immortal, ang daming tao ang nakikinig sa iyo. Ako. Natatakot akong hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Shinya, pakinggan mo ako. Ito ang mundo pagkatapos ng 1,000 taon. Hindi ito katulad ng iniisip mo. Anong klaseng langit? At ako, si Wang Zhengyang, ay isang ordinaryong tao lang. Hindi ako gaya ng iniisip mo, isang Diyos. Sa mundong ito, maraming taong mas magaling kaysa sa akin. Natatakot din ako. Natatakot ako na kapag dumating ka sa mundong ito. Mabubunyag na wala akong kwenta. Natatakot ako na kapag dumating ka sa mundong ito. Makakahanap ka ng mas better, at magsisimula mo na akong pandirihan. Hindi na ako gusto. Paano naman? Ikaw ang nagligtas sa aking tiyangkyon mula sa kapahamakan. Ikaw din ang nagligtas sa akin, at ikaw ang tumalo sa hukbo ng mo. Kahit gaano pa kaganda ang iba sa paningin ko, wala silang panama sa iyo. Shinya. Mahal kita. Kamukhang kamukha ni Wang Zhengyang. Wang Zhengyang. Wang Zhengyang, sa wakas nahuli rin kita. Sino ka? Ikaw si Deng Guojun. Hehe. Sino pa ba bukod sa akin? Mabuti na lang at, ngayon, nakita kita ulit. Ikaw na tao ka. Anong kabaliwan ang ginagawa mo? May nagawa ba akong mali sa'yo? Nakikita mo ba? Nabaog ako. Iniwan din ako ng asawa ko dahil dito. Sasabihin mo bang wala kang kasalanan sa akin? Hindi ah. Anong kinalaman ko sa pamo? Hindi naman ako ang may gawa niyan. Kung hindi dahil sa'yo, bakit ako binugbog ni Tiger? Kung hindi dahil sa'yo, bakit ako nawalan ng trabaho? Iniwan ng asawa at anak, at nagkaganito. Nakakaawa ka naman. Pero, kasalanan niya. Ting, huwag mo akong pasusubalian. Ngayon, kailangan mong magpaliwanag sa akin. Kung hindi. Hi. Anong gusto mo? Anong gagawin mo? Nabalitaan ko, yumaman na raw si Boss Wang. Ganito na ang lagay ng kaibigan ko dahil sa'yo. Hindi ka ba magbibigay ng kaunting pambawi? Pera pala ang habol mo. Sige. Sige nga, sabihin mo. Tingnan natin kung magkano ang kailangan mo. Hindi naman kalakihan. Siguro mga 100 o 80 milyon lang. Sapat na yon. Kahit ngayon hindi mangangahas. Humingi ng ganito kalaki, ikaw. Na. Dahil magkapatid tayo noon, bilang respeto, ibibigay ko na to sa'yo. Ah, tara na. Wang Zhengyang, mamatay ka. Wang Zhengyang, mamatay ka. Ikaw. Wang Zhengyang, pinutol ko ang isang braso niya. Ayos ka lang ba? Oo. Mananakit ka pa. Gusto mo akong mamatay? Hindi ba papatayin mo ako? Tama na. Tulong. Papatayin ako. Lumuhad ka at humingi ka ng tawad. Kanina ang yabang mo. Ah, nagkamali ako. Nakainom ako ng marami kanina. Wala ako sa sarili. Huwag mo na sanang pansinin ang nagawa ko. Patawarin mo na ako. Huli na. Wang Zhengyang, hindi mo ako pwedeng galawin. Makukulong ka kapag pumatay ka ng tao. Tatawag ako ng pulis. Tatawag ako ng pulis. Tignan mo nga ang sarili mo. Natakot ka lang sa larwang espada. Ang duwag mo naman. Larwang espada. Kalokohan. Sa tingin mo ba ay tanga ko? Laruan at totoong armas. Hindi ko ba mahahalata yun? Gusto mo lang akong patayin. Tatawag ako ng pulis. Uy. Bawal sa bansa natin ang mga matatalim na bagay. Saan naman ako kukuha ng totoong patalim? Napakaduwag mo naman. Ibang-iba ka ngayon, kaysa noong sinugod mo ako, para patayin. Pero huwag kang mag-alala, hindi na nila kailangang tumawag ng pulis. Ako na ang tatawag. Maghintay ka lang.
Hoy, hulihin siya. Mali kayo ng hinuli. Dahan-dahan naman. Naligaw ako. Tara na. Ito ba ang iyong silin? Ang kakaiba naman ng itsura nito. Bahay ko to. Maglibot ka lang. May gusto ka bang malaman? O gustong alamin? Magtanong ka lang. HMM. Dito. Uminom ka. Sige, inumin mo. HMM. Ang sarap. Ano ito? At may yelo pa. Ito ay orange juice. Gawa ito sa orange at tubig. Kung bakit may yelo? Dahil nakakalagay ng yelo ang refrigerator. Wow, ang lamig talaga nito. Parang isang maliit na imbaka ng yelo. Oo, at basta may kuryente, palagi itong malamig. Hindi lang ito nagpepreserba, kundi madali rin itong kuhanin. Napaka-kumbinyente, kung malawakan nating maipalalaganap ito, malaking bagay ito, tiyak na malaking pakinabang ito para sa mga tao. Walang kuryente noong unang panahon, para lubos itong maipalaganap. Sige. Pero kung gusto mo, pwede akong kumuha ng isa para sa iyo, solar power, para magamit mo na ang ref. Wang Zhengyang. Ang bait mo sa akin. Girlfriend kita. Sino pa ba ang mamahalin ko kundi ikaw? Manood ka muna ng TV dito. Magliligpit lang ako ng kwarto. Mag-ingat ka. May 2 tao sa gilid ng kahon. Zinya. Telebisyon ang tawag dito. Umaarte ang mga tao sa loob. At saka, isa lang itong naiwang imahe nila. Hindi talaga sila nakakulong dyan. Wow! May ganito palang paraan sa mundo. Nakakamangha talaga. Wala namang kakaiba rito. Masasanay ka rin pag nakakita ka pa ng marami. Ito ang remote. Kung ayaw mo nang panoorin, itong palabas, pindutin mo itong buton, para lumipat sa susunod na palabas. Talaga. Zinya, anong ginagawa mo? Sabihin mo kung sino ang nagutos sa iyo. Shinya, anong nangyari sa iyo? Ako si Wang Zhengyang. Huwag mo akong takutin. Walang hiyang lalaki. Binigyan mo ako ng droga. Hindi ba't gusto mo lang akong makasama sa kama? 1,000,000 sa isang gabi. Sapat na ba? Hay. Dinadamay mo pa ang mga matatanda. Aray ko. Huwag ka nang magalit. Nagbibiro lang ako. Hindi ako galit. Maligo ka na. Naayos ko na ang kwarto mo. Shinya. Wang Zhengyang, lalabas ang tubig dito, at mainit na tubig pa. Huwag kang matakot, ito ang ating panligo. Normal lang na maglalabas ito ng tubig. Ito ang mainit na tubig, sa kaliwa. Maligo ka na, baka sipunin ka. Wang Zhengyang, kung hindi ka aalis, gusto mo bang maligo kasama ko? Ako. Hello, Boss Chen. Naku, Boss Wang. Sa wakas, nasagot mo rin ang tawag ko. Akala ko iniiwasan mo ako. Bakit naman kita iiwasan? Nagpunta ako sa ibang lugar para sa trabaho, at hindi ko dala ang telepono ko. Kahapon ka lang ba nakabalik? Sana sinabi mo agad na may business trip ka, para sa mga produkto mong in-order. Tinanggihan ko na ang ibang trabaho. Nag-overtime pa ako. 3 araw ko itong ginawa para sa iyo. Kung hindi kita makontak, may iwan sa akin ang mga produktong ito. Konting kredibilidad. Meron pa rin naman akong si Wang Zhengyang. Saka isa pa, kahit para sa akin, ang laki ng deposito ko. Hindi ko naman pwedeng takbuhan yun. Mabuti naman, sa tingin ko, Boss Wang, isa kang tapat na tao. Wawalang bahala ko na ang sukli sa kabuuang bayan. Bigyan mo lang ako ng 500 milyon. Ano? Ang laki naman ng huling bayad. Ang mga produkto ko para sa'yo. Ginamitan ko ng pinakamagandang materyales. Sige, bigyan mo ako ng 2 araw. Kukunin ko bukas ng gabi. Bakit parang ang lungkot mo? Anong nangyari? Kanina, nagpagawa ako ng mga armas at baluti para sa mga sundalo ng Changkyong. Pero ang mga hiyas na binigay mo sa akin, konti na lang.
Kahit pa ibenta ko lahat ng gamit ko, baka hindi ko pa rin mabayaran ang hulugan. Ito ang espesyal na mineral, galing sa Changkyong namin. Madalas ko itong gamitin, para makipagkalakalan sa ibang bansa. Hindi ko alam, mahal ba ito? Ito ay... Nako, hindi ito basta-bastang mineral. Ito'y napakahalagang, berdeng diamante, napakahalaga nito. Hindi ko inaasahan ito, napakalaking halaga pala, ng mineral na ito sa inyo. Kung ganoon nga, marami pa akong minahan, na gaya nito. Ibig sabihin, Shinya, yumaman na tayo. Pagdating ng panahon, ibenta natin itong berdeng diamante, sa auction. Kulang pa ba tayo sa pera? Pagdating ng panahon, gaano man karaming supply ang gusto nating ibili kay Changkyong, mabibili natin. HMM. Wow, hindi ba si Boss Wang ito? Boss Hu, hindi ba't kolektor ka? Bakit ngayon, naging security guard ka na? Sideline lang. Sige, magtrabaho kang mabuti, papasok na ako. Uy, Boss Wang, mukhang nagkamali ka ata ng napuntahan. Bakit? Hindi ba ako pwedeng pumasok? Tinawag kitang, Boss Wang di ba? Pakitang tao lang yan, wala ka bang? Kamuwang-muwang. Akala mo kung sino kang, dakilang amo. Idilat mo nga yan, mga mata mo at tingnan mo. Kung nasaan tayo, ito ang, hindi ako naliligaw, nandito ako para dumalo, sa subasta. Ang lakas mo, magsinungaling. Napakawalang galang mo, ganito ba kayo, tumanggap ng bisita rito sa Jingwei? Bisita, siya. Anong klaseng bisita siya? Bakit hindi ko alam, ikaw ba ang namamahala nitong Jingwei? Sinasabi mong hindi pwede. Isa ka lang. Maliit na may-ari ng pabrika. 1 milyong utang ang babayaran ko. Kahit anong bagay dito ay 10 milyon ang halaga. Ang panghuling Green Diamond, 100 milyon ang umpisa. Green Diamond, hindi mo maisip kailanman sa buhay mo. Kaya mo bang bayaran? Mapagmataas. Ako ang boss ninyo. Ako mismo ang naging bita sa inyo. Ikaw ang boss ng Jingwei. Na personal kang naging bita, kakain ako ng tae. Umalis kayo. Kapag nanggulo pa kayo ulit, huwag ninyo akong sisihin, kung hindi ako magiging magalang sa inyo. Error na. Bitawan mo ako, aba, malakas ka pala, babae ka. Sige, kung ayaw ninyong makinig ng maayos, huwag ninyo akong sisihin, walang anuman, mga tauhan. Baliin ninyo ang mga binti, ng mga alipors niya. Anong nangyayari? Bakit ang ingay? Akala ba ninyo palengke ito? Dumating na po kayo, Ginoong Zhao. May isang batang, hambog dito, na gustong pumasok sa auction, at nanggugulo rito, palalabasin ko sila agad. Wang Zhengyang, talagang sinusundan mo ako, no? Paano? Hinabol mo pa ako, dito sa auction house. Tigilan mo na yan. Girlfriend ako, ni Zhao Xiao ngayon. Siya yung may, utang na 100 million, na walang iya, nagmamakaawa sa iyong wag kang umalis. Ang mahirap mong ex. Hindi ba? Amoy pulubi. Hindi ko alam kung paano siya nagkalakas ng loob na pumunta rito. Liu Zuer, binigay ko sa iyo noon ang lahat. Iniwan mo ako, nung pinakahirap ako, niloko mo pa ako, at pinautang mo ako sa 5 hanggang 6. Hindi pa kita siningil. May mukha ka pang magbanggit niyan. Kasalanan mo kung bakit ka naging tanga. Kawawang tao, umalis ka na. Ako ngayon, ang girlfriend ni Zhao Xiao. Isang katulad mo, ay hindi karapat-dapat kahit na magtali ng sintas ng sapatos ni Zhao Xiao. Uy, mahal ko, huwag kang magsalita ng ganyan. Kung lulunod siya, at magmamakaawa sa akin, baka maawa ako. At baka pa nga, siya ang pagdalahin ko ng sapatos ko. Mahal. Masyado kang mabait. Sobra na kayo. Napakasama ng ugali, mas masalan pa sa kulubi. Aba, napakagandang babae. Kahit galit, ang ganda mo pa rin. Wala akong pinag-aralan. Bakit hindi mo ako turuan? Para maramdaman ko, ang iyong pagpapalaki. Zhou Chen. Ikaw, ang lakas ng loob mong ligawan ng babae ko. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang sa iyo. Aba, paano? Gusto mo pa akong saktan? Halika, sasabihin ko sa iyo. Ako ang Jingwei Auction House, ang batang amo. Subukan mo akong galawin. Tignan natin kung makakalabas ka pa rito. Ang ganda-ganda niya. Napakaganda. Gusto mo bang isipin? Napatumbahin siya. Samahan mo ako, kuya. Ha? Ikaw na babae ka, nang ahas kang lamandi kay Ginoong Zhao. Sa harapan ko pa mismo, papatid ko yung bibig mo.
Tama na, Liu Zuer. Tumahimik ka. Subukan mo pang insultuhan si Zinia. Huwag mo akong sisihin kung saktan kita. Wang Zhengyang, itinulak mo ako. Itinulak mo ako para sa babaeng ito. Makakapasok na ba ako ngayon? Supremong imbitasyon. 3 lang ang ipinamahagi sa buong mundo. Paano ka nagkaroon niyan? Oo nga, ang bagay na ito, hindi ako binigyan ng tatay ko. Paanong magkakaroon ka niyan? Mahirap ka lang. Imposible. Paano ka nagkaroon ng supreme invitation? Alam kong ninakaw mo lang yan. Ninakaw. Kung hindi lang dahil kay Zhao Jinwei, na paulit-ulit akong pinakiusapan, hindi ako pupunta rito. Nagbibiro ka ba? Nagmamakaawa sa iyo ang tatay ko. Ano ba ang estado ng tatay ko? At karapat-dapat ka ba? Nakakatawa ka. Wang Zhengyang, kung may sakit ka, pumunta ka sa mental hospital. Bakit ka nandito sa auction? Nakakahiya. May mga taong nakatira lang sa sarili nilang mundo, mas nakakatakot pa sa psychosis. At ikaw, sa utak at pananaw mo na yan. Kaya pala, ang tatay mo ay hindi pa rin. Ipapaubaya ko sa iyo ang Jingwei Auction House. Hintayin mo ako. Pagkatapos ng subasta, babalikan kita. Pipigilan mo pa ba ako ngayon? Hindi po, hindi po. Sige po, Boss Wang, tuloy po kayo. Mas gusto ko pa rin, yung kaninang mayabang mong anyo. Ito ay mula pa noong 1,000 taon, ang Baifengzan ng kaharian ng Changkyong. Sinasabing tanging mga miyembro lamang ng maharlikang pamilya, ang maaaring magsuot nito. Napakalaki ng halaga nito bilang koleksyon. Ang panimulang turing ay 10 milyon. Sa bawat pagtaas ng turingan, hindi bababa sa 1 milyon. Kayong mga mahihirap, panoorin ninyo, kung ano ang tawag na agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Dinadagdagan ko ng 10 milyon. 10 milyon lang, iyon lang ba ang kaya ninyo? Dinadagdagan ko pa ng 50 milyon. Nag-bid si Mr. Zhao. 50 milyon, may mas mataas pa ba? 70 milyon, minsan, 70 milyon, makalawa, 70 milyon, ikatlo, ibinenta na. Ang galing. Ang hairpan na ito ay 20 milyon lang, pinakamataas, walang nakikipag-agawan sa iyo. 70 milyon ang inilabas ni Ginoong Zhao. May kakayahan talaga. Talagang may kakayahan. Napakagastos naman nitong si Ginoong Zhao. Ang perang ito, parang dinadala lang ng hangin. Sabi nga nila, kung magaling ang ama, magaling din ang anak. Pero itong si Ginoong Zhao, masyado pang bata, madaling maasa, wala kayong alam. Magandang hiyas para sa magandang binibini. Basta mapangiti ko lang ang magandang binibini. Kahit gumastos ako ng 70 milyon, wala akong pakialam. HMM. Magandang binibini, gumastos ako ng 70 milyon, para bilhan ka ng Baifengzan. Samantalang ang mahirap na ito, wala siyang maibibigay sa iyo, ang sumama sa akin, ang pinakamatalinong pagpili. Talaga. Pero ang ganitong klaseng pang-ikit sa buhok, marami kami niyan sa Zhengyang, isang kahon nga. Itong pang-ikit, pangit pa rin ang tingin namin dito, kaya namin ito ibinebenta, itong pangit na pang-ikit. Kung gusto ito ni Ginoong Zhao, sarilihin mo na lang yan. Pero salamat pa rin, sa 70 milyon ni Zhao, bihira lang kasi makakita, ng ganyang kalaking kawawa, ikaw. Ang lakas ng loob mo, sinong nanggugulo sa subasta? Ginoong Wang, kasalanan ko bilang ama ang hindi wastong pagpapalaki sa anak ko, humihingi ako ng paumanhin, para sa aking anak. Kung mayroon mang nagustuhan si Ginoong Wang sa subasta ngayon, anumang kayamanan ang naisip niya, kunin niya na lang iyon. Bilang, humingi na ako ng tawad kay Wang Xiao. Matalino si Boss Wei. Ito ba ang anak mo? Mukhang magiging, sanhi siya ng maraming problema. Hi. Matanda na ako ng magkaanak. At mahal na mahal ko si HM. Wala na siyang ina simula pagkabata. Totoo namang medyo, maluwag ako sa kanya. Wang Xiao. Huwag kayong mag-alala, simula ngayon. Sisiguraduhin ko, madidisiplina ko siya. Hindi na rin siya kailanman maglalakas loob. Nabigyan ka pa ng problema, Ginoong Wang. Ginoong Wang, mauuna na po ako. Sige. Ginoong Wang, matagal ko na po kayong hinahangaan. Kung may pagkakitaan sa hinaharap, kung may pagkakataon, isama mo naman ako. Oo. Tulungan mo rin kami. Binabati kita, Ginoong Guan. Sa halagang 12 bilyon, nakuha ninyo ang pinakamahalagang hiyas ngayon, ang berdeng diamante.
Zeng Yang, sandali lang. Ano yon? Zeng Yang, pinag-isipan ko. Mahal pa rin kita. Gusto kong bumalik sa'yo. Talagang ang kapag walang hiya, walang makakatalo. Tingnan mo nga, may girlfriend ako, ni hindi ka, kapantay ng kahit isang hibla ng buhok ni Zinya. Ipinapayo ko, huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Zinya, alam ko naman. Sinasadya mo lang akong inisin, di ba? Mahal na mahal mo ako, paano mo nagawang maghanap agad ng bagong nobya? Sabihin mo nga sa akin, magkano ang binayad niya sa iyo, para samahan mo siyang umarte, doblihin ko ang ibinayad niya, iwan mo na siya. Paumanhin, walang katumbas ang tunay na pag-ibig. Hindi lahat ng tao sa mundo ay katulad mo. Minahal kita noon, pero pera lang ang mahal mo. At si Zinya ay hindi katulad mo. Ako ang mahal niya. Ako lang. Liu Zuid, pinag-iisipan kong magpakabait ka. Ha? Sino ang gumawa ng gulo sa subasta? Kawawa naman ang lalaking iyon. Ang lakas ng loob niyang galitin si Ginoong Zhao. Dumating na si Boss Wei. Sino ang hindi nakakakilala kay Boss Wei? Siya ang pinakamapag-alaga sa kanyang mga tauhan. Oo nga, pinilit ng lalaking yun si Young Master Zhao. Nabili ng Bifeng hairpin sa mataas na presyo. Pinagmukha niyang kawawa si Young Master Zhao. At kinahiya pa. Natatakot ako na baka parusahan siya ni Boss Wei. Baliin ang mga binti niya. Ihagis palabas ng auction. Ale, Bao Pengming. Anong nangyayari? Sino ang nag-utos sa iyo na manggulo rito? Papa, hindi ako. Siya po. Ang mahirap na ito, niloloko niya ako. Tulungan mo ako. Patayin mo siya. Zhao Jinghui, ipapapatay mo ba ako para sa anak mo? Mahirap. Nang ahas kang banggitin ang pangalan ng tatay ko. Sinasabi ko sa iyo, ginagalit mo ako. Maliban na lang kung gumapang ka sa pagitan ng mga binti ko at lumuhad ka at humingi ng tawad. Kung hindi, hindi ka makakalabas sa lugar na ito. Bastos. Walang modo kang bastos. Pa, bakit mo ako sinasaktan? Mukhang palagi nga akong masyadong nagpapakumbaba sa'yo. Kaya ikaw, napakasuwain mo. Alam mo ba kung sino siya? Hindi ba't isa lang siyang mahirap? Ha? Kung mahirap lang si Ginoong Wang, ano ka pa kaya? Sasabihin ko sa iyo, sa subastang ito, kalahati ng mga mamahaling bagay ay galing kay Ginoong Wang. Pati ang pangwakas na berdeng diamante ay ipinadala ni Ginoong Wang para isubasta. Ano? Ang pambihirang berdeng diamante ay galing pala roon, isang walang pangalang binata. Sa subastahan ngayon, maraming damalon, mayayamang banyaga, nabalitaan kong lahat sila ay narito para sa berdeng diamante. Napakabata pa niya. Paano niya nakuha ang berdeng diamante? Napakalaking halaga nito. Nabalitaan kong ang berdeng diamante na isusubasta ngayong gabi ay kasinlaki ng isang kamao. Sa tansya pa lang, aabot ito ng 10 bilyon. Imposible. Pa, mahirap lang siya. Imposibleng may berdeng diamante. Hindi ako naniniwala. Papa, mga tauhan, dalhin ninyo ang batang senior sa baba. Hayaan ninyo siya magmuni-muni. Papa. Boss, HMN, nakarating na po ang huling karga. Sige, salamat sa pagod, Lao Zhang. Ililibre kita ng barbecue minsan. Wala yon. Pero boss, ang dami mong inimbak na gamot at armas. May narinig ka ba? Galing sa itaas. Nako, Lao Zhang. Bawas-bawasan mo nga ang panonood ng mga pelikulang gyera. Ligtas ang ating bansa. Ang pag-iimbak ko ng mga ito ay personal ko lang na hiling. Sige na. Mag-duty ka na. Ha, sige po, sige. Anong material ito? Mukhang matalas, pero magaan kapag hawak. Parang hindi naman kalakasan, puro lang forma. Hindi hamak na mas matibay ang bakal. Oo nga. Tingnan ninyo itong baluti. Mas manipis pa ito kaysa sa damit pangginaw. Pag isinuot mo to, sa isang iglap lang ay masisira. Mga sundalo ng Mugwo, tinabla ng malaking butas. Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng dakilang Diyos nito? Dahil ba noong huli siyang dumating, hindi namin siya naasikaso ng maayos. Kaya niya tayo pinarurusahan. Oh, parang ayaw ninyo sa mga ibinigay ko na mga ito pagpupugay sa dakilang Diyos. Tumayo ka. Sinasabi mong ang sandata ko
ay hindi kasing tibay ng bakal. Bintana, patawad po, mahal na Diyos. Hindi dapat ako nagmamarunong tungkol sa hay. Hindi kita sinisisi. Gusto ko lang sabihin sa iyo, ang sandata ay hindi mas mabuti kung mas mabigat. Diyos ko, isang mahiwagang sandata, mas matalas pa ito, kaysa sa pinakintab na bakal, kaya nitong putulin ang bakal. Ang talas nito ay, walang kapantay. Hay, mga gamit ito ng Diyos, walang mahina kahit isa, kanina pa tayo, nagdududa sa mahal na Diyos, nakakainis, malinis at maayos ang hiwa, tindahan ay hindi sinira gamit ang dahas, ang sandatang ito, mas matigas pa ito ng daan-daang beses kaysa sa pinakamatibay na bakal. Hindi pa ito ang pinakamagandang armas. Ang mga baluting ipinagawa ko para sa inyo, ang siyang tunay na magaganda. Itong napakatalas na sandata. Wala man lang kalmo, wala man lang bakas dito sa baluti, na naiwan. Paano nangyari ito? Napakanipis ng baluting ito, wala man lang ni isang gasgas. Siguro ang Diyos ay mahina ang paggamit ng lakas. Hayaan ninyo ako, susubukan ko mismo. Pero, napakagaling. Napakagaling nitong baluti. Gamit ang napakagaling na artifact na ito, kasama ang napakaraming mahiwagang gamot na ito, tayong mga champion, bakit pa tayo matatakot sa Mugwo? Kamahalan, ang aking pakiusap ay, ngayon na ipamahagi ang sagradong sandata at banal na gamot, at lusubin ang Mugwo. Isinasamo ko sa inyo, kamahalan, na lusubin natin ang Mugwo. Hindi matanggap ni Tian Qiyong ang ganitong kahihiyan, tiyak na gag-antay siya. At ngayon meron na siyang mga bagay na ito para makatulong. Sigurado na ang kanyang pagkapanalo. May tao ba riyan? Ipamahagi ang mga sandatang ito. Pagkatapos ng 2 oras, tipunin ang buong hukbo upang salakayin ang kaharian ng Mu. Ting. Mahal kong ministro, binigyan kita ng 200,000 sundalo. Isang maliit na champion lamang. Bakit ang tagal mo nang hindi pa nakukuha? Binaygo ko ang inyong inaasahan. Kamahalan, karapat-dapat ako sa kamatayan. Naway ipagkaloob ninyo. Kamahalan, bigyan pa ninyo ako ng panahon. Ako'y, tama na. Tingnan ko. Dahil sa katandaan mo na. At nahihirapan ka ng maglakad. Kung babalik ka pa sa digmaan, baka ikamati mo pa ito. Mas mabuti pa. Mahal na ministro. Umuwi ka na lamang sa inyong bayan at doon magpahinga. Tungkol naman sa champion. Ako mismo ang mag-uulat. Sinugod tayo ng champion sa pangunguna ng kanilang emperadora. Ting, HM. Yeziya. Nang ahas kang sumalakay ng personal. Halika, ipahayag ang utos ko. Ako ang mamumuno sa labanan. Lumipad, Zinya. Matagal nang hindi nagkita, hindi ko inaasahan. Na ganto pa pala kay tigas ang ulo. Talagang pusang loob kang lumapit para mamatay. Buya. Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang pupunta rito. Mag-ingat ka, baka hindi mo namamalayan. Mamamatay sa larangan ng digmaang ito. Zinya. Nag-aalala ka ba sa akin? Pero ngayong araw na ito, hindi ako magiging maawi. Huhuliin kitang buhay ngayon. Pagkatapos, hinamak hanggang kamatayan. Zinya. Sino ang batang ito? Parang ang isip niya ay hindi normal. Siya ang batang emperador ng Mugwo. Mapakipot ang taong ito, gag-antay siya. Dahil noon, hindi ko siya pinakasalan, kaya nagtanim siya ng galit sa akin. At sinimulan ng digmaang ito, na nagdulot ng matinding paghihirap sa mga tao. Ano? Pinakasalan? Bata. 18 ka pa lang ba? Gusto mo nang mag-asawa? Punol ka. Mamalasin ka. Ang lakas ng loob mong ipahiya kami. Lalaki ka, lagot ka, napakatalino ng kamahalan nating hari, napakatalino ng kamahalan nating hari, isang henyo sa pakikiligma, sa pagkakataong ito, mismong ang kamahalan ang namumuno sa digmaan, siguradong wala kang balikan. Huwag ka nang magsalita pa sa patay, humanda. Kamahalan, masama po ito. Ito ang formation ng pagkawasak. Mula noong 10 taong gulang si Muya, at nilikha niya ang forma sayon na ito. Lagi siyang nagwawagi sa laban. Walang kahit isang pagkatalo. Tapos na, tapos na. Sino ang nakakaalam na ang hari ng Mugwo ay personal na mangguguna sa labanan? Hindi kaya tayo. Mali po ngayon. Ipag-utos ninyo na umiwas ang lahat sa pakikipaglaban. Huwag makipagsabayan. Harapin muna natin ang atake na ito. Oo, teka, sandali, bakit kailangan umiwas? Malakas ang puwersa ng forma sayon na ito, hanggat hindi nasa Syra ang forma sayon. Ang bawat sundalo ng Mugwo sa ilalim ng forma sayon na ito, kayang ilabas ang hindi bababa sa 3 beses na lakas sa pakikipaglaban.
Sige, wasakin natin ang kanyang depensa. Mayroon tayong mga sandatang ibinigay ng ating Diyos, at higit sa lahat, kasama natin ang ating Diyos. Paniguradong magtatagumpay tayo sa laban na ito. Sugod. Sugod. Diyos ko, anong klaseng baluti ito? 12 ng beses ko siyang tinaga, pero nigasgas ay wala siya. Mga kapatid, ang mga nasugatan, uminom ng pampawala ng sakit, hawakan ang inyong mga armas. Patuloy ninyo siyang patayin. Nasa atin ang biyaya ng Diyos. Anong silbi ng bansang pastulan? Patayin. Kamahalan. Umatras na kayo. Hindi namin alam kung saan nakuha ng Changkyong ang mga bagong sandata nila. At mayroon din silang gamot, na kapag kinain ay hindi ka na makakaramdam ng sakit. Isa-isa silang, hindi takot masaktan kahit mamatay pa. Parang may kapangyarihang taglay. Kamahalan. Hindi natin kayang lumaban. Emperatrice Yezin yan ng Changkyong. Maghintay ka lang. Mas maganda pa ang susunod. Ting, ting, umatras na kayo. Pinapatawad ko ang lahat sa piging na ito. Walang hari o nasasakupan ngayon. Kasayahan, magdiwang tayong lahat. Walang namatay ni isa sa labanang ito, at kaunti pa ang aming bilang ngunit nanalo kami. Tinalo namin ang kaharian ng Mu. Karapat dapat itong may sulat sa kasaysayan. Oo nga. Hindi pa ako nakikipaglaban ng ganito kasarap. Lahat ng ito ay utang namin sa mahal na Diyos. Kung hindi dahil sa kanyang matapang na pagsira sa forma sayon, ang laban ngayon ay malamang hindi magiging ganito kadali ang pagkapanalo. Dahil nandito ang mahal na Diyos. Tunay na isang biyaya siya para sa aming Changkyong. Mahal na Diyos, magiinuman tayo. Magiinuman tayo para sa dakilang Diyos. Wang Zhengyang, para sa iyo itong tagay ko. Salamat sa iyo. Umatras na ang hukbo ng Mu. Hindi mo na sisilakay ang Changkyong. Parang wala namang problema. Gusto mo ba, sumama ka sa akin pabalik sa modernong panahon, para magbakasyon ng ilang panahon? Mapaghiganti si Wuya. At kahit bata pa siya, napakalaso ng iniisip niya, hanggat hindi natin napapatumba ang kaharian ng Mu. Hindi ako mapalagay. Ang buong hukbo ng Mugwo ay halos 2 milyon. Pero ang Changkyong namin, ngayon ay mayroon na lamang, mahigit 20,000 sundalo, kahit gaano pa karami ang aming mga sandata, para lamang kaming nagbabangga ng itlog sa bato. Paano na ngayon? Kung ibang bagay ang pag-uusapan, baka kaya ko pang ihanap ka, pero tao, wala akong magagawa. Lalo kung humingi ng sundalo sa Chi. Kamahalan, ang 5 bilanggo na ito bago mamatay, ay pawang matagumpay na nahawa ng sakit, HMM, magaling. Ipagpatuloy. Sa susunod na araw, magkaisa, kailangan kong makita ang kahit 30 bangkay ng mga nahawa. Kamahalan, napakaraming bangkay, paano natin ito ipapasok sa Changkyong? At isa pa, ang ating mga sundalo, na humahawak sa mga bangkay na ito, ay mahahawahan din. Gamitin ang mga tirador. Ihagis ang mga bangkay sa ilog. Ang mga ito, kailangan ko pa bang ituro sa iyo? Kung tungkol naman sa iba, ako ang tanging titingin sa resulta, mahal kong ministro. Naiintindihan mo ba? Nauunawaan ko, kamahalan. Pagkatapos ng bukas, Changkyong ay lalaganap ng salot. Yezinya. Sa larong ito, ako ang titingin kung paano mo ito malalampasan. Anong nangyari? Hindi pa ako nakukonsulta. Bakit sarado na ang klinika? Buksan ninyo. Buksan ninyo. Isang doktor na may mabuting puso. Hindi ninyo sila maaaring pabayaan. Kami. Anong nangyari? Sila. Nahawa sila ng salot. Bilis. Hulihin sila at i-quarantines. Para kung sakaling kami ay mahawa. Hulihin kaming lahat. Kamahalan. Ang lungsod ay sinasalanta ngayon ng salot, ang mga sundalo, para manghuli at mabantayan, ang mga nahawa. Marami rin po, ang nahawa ng sakit, kamahalan. Hindi natin maaaring hayaan, na lumala pa po ito. Tama po. Ang ganitong salot, ay hindi pa namin nasaksihan.
Pati ang mga manggagamot ay wala nang magagawa. Umaasa po kaming makapagdedesisyon na kayo, kamahalan. Ang mga nahawa. Sunugin. Para hindi na kumalat pa ang sakit. Sumasang-ayon ako. Alam kong mahal ninyo ang inyong nasasakupan, kamahalan. At ayaw ninyo silang saktan. Ngunit ito lamang ang paraan. Para mailigtas ang mas maraming tao. Naway pag-isipan itong mabuti ng kamahalan. Pag-iisipan ko pa ito. Nasaan si Liro? Bakit hindi ko siya nakita ngayon? Sa pagkukulong. Parang alam ko po. Malawak. Dumagdaan ako sa harapan ng tahanan ni Ginoong Lee. At nakita ko na ang lahat ng mga katulong na babae sa kanyang tahanan ay pinaalis na. Nabalitaan ko na si Ginoong Lee ay nagkasakit ng salot. Ano? Buksan mo, Liro. Buksan mo, Liro. Kamahalan. Aro, alam kong nandyan ka sa loob. Buksan mo ang pinto. Aro, kamahalan. Si Aro ay tinamaan ng salot. Kung mahawa kayo, kahit mamatay ako, hindi ako mapapalagay. Ano ba itong mga sinasabi mo? Ang salot ay isang sakit lamang. Kung sakit ito, magagamot ito. Huwag mong sabihin ang tungkol sa kamatayan. Ang kakilakilabot ng salot, mas alam mo kaysa sa akin. Ayaw ni Aro na madamay ang iba, lalo na ikaw. Aro, anong ginagawa mo? Aro. Kamahalan. Aro, hindi ko na kayo masasamahan pa. Aro, buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto, dali. Hindi ko hahayaang mamatay ka. Aro, sa buhay kong ito, nakilala kita, sinamahan kang lumaki. Naging babaeng opisyal mo. Wala na akong pagsisisihan pa. Aro. Aro, sinungaling ka. Nangako kang sasamahan mo ako habang buhay. Paano mo nagawang sirain ang pangako mo? Kamahalan, umalis na po kayo rito. Huwag mo akong hawakan. Mahahawa ko kayo. Nahawa sa iyo. Hindi. Isang maliit na sakit, isang bakuna, lang ang solusyon. Anong ginagawa nyo? Bakuna, ha? 2 araw lang akong nawala. Paano nangyari na naging ganito ang Changpyo? Wala nang konsensya si Muya. Napakasama niya. Pinagtira-piraso niya ang mga bangkay na may sakit at inihagis papunta sa loob ng Changpyong. Marami sa mga mamamayan sa lungsod ang nagkasakit din. Hayop. Kamalasan ng bansang mo na magkaroon ng ganitong emperador. Napakamalas nila. Pero huwag kang mag-alala. Walang dapat ikatakot sa salot. Isang turok lang ng bakuna. Magpapahinga lang ng 2 o 3 araw at gagaling ka na. Totoo ba ang sinasabi mo? May paraan para malutas ang salot. Syempre naman. Sa mundo ko, malaki na ang agham sa medisina. Kukuha ako mamaya ng mga sample. At dadalhin ko pabalik para mapag-aralan. Sige. Sakit. Kumusta? May bakuna na ba? Hay naku. Pero, may pag-asa na. Tinatayang 7 araw pa, bago malaman ang resulta. Masyadong mabagal. Kayo ang mga pinakamahuhusay na mananaliksik ng bakuna. Ano ang ibig mong sabihin? Kinu-question mo ba ang aming kakayahan? Mabili na ang 7 araw. Akala mo ba ang pagbuo ng bakuna ay kasing dali lang ng pagkain at pag-inom? Ang pananaliksik ay nangangailangan ng oras. Kailangan mong maghintay ng matyaga. Bawal pumasok ang mga walang kinalaman sa laboratorio. Sinasabi mo pang mabagal kami. Nandito ka pa at nanggugulo. Mag-i-invest ako ng 1 pang bilyon. May resulta na ba tayo mamayang gabi? 1 bilyon. Oo, siguradong meron. Kung gayon, ayos na. Sige. Nakolekta na ang mga maskara. Okay na rin ang bakuna. Bakit hindi pa? Dumarating ang doktor para bigyan kami ng gamot. Kamahalan. Sinusukuan na ba niya tayo? Ayoko pang mamatay. Napakabata pa ng anak ko. Hindi niya kaya kung wala ako. Palabasin ninyo ako. Ayokong masunog ng buhay. Gusto ko nang umuwi. Ang iindi ninyo. Magpakiusap po kami sa inyo, mga Ginoo. Sabihin ninyo po sa amin ang totoo. Ano ba ang pakikitungo nila sa atin sa itaas? Oo nga, sila. Balak ba nilang sunugin tayong lahat? Ang buhay ninyo ay sumpa na sa simula pa lang. Iniutos ng emperador, sunugin kayo ng buhay. Ang nararapat sa inyo. Kung ako yun, matagal na akong nagpakamatay.
Hindi katulad ninyo, mga makapalang mukha, na umaasang makalalabas pa, nananaginip ng gising. Alam ko na, wala talaga silang, balak na iligtas kami. Lalabas ako. Palabasin ninyo kami. Patayin silang lahat. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Ako ang emperadora ng Changyong. Sana'y magtiwala kayo sa akin. Hindi ko pababayaan ang sino man sa mga mamamayan ng Changyong. Kamahalan, kailangan ninyo po kaming iligtas. Kami, ayaw pa naming mamatay. Opo, kamahalan, may mga magulang at anak kaming umaasa sa amin. Huwag ninyo po kaming pabayaan. Maniwala kayo sa akin. Ang dakilang Diyos ay nagdala na ng ang gamot na lunas sa salot. Kayo ay magiging ligtas. Talaga. Ang salot, talaga bang malulunasan? Malulunasan. Ang Diyos, pagpapalain niya ang bawat isa sa mga mamamayan ng Changyong. Siya ang dakilang Diyos. Nagpapasalamat ako sa dakilang Diyos. Tiyak na kami ay magiging ligtas. Tunay na ang dakilang Diyos ay dumating upang iligtas tayo. Salamat po, mahal na Diyos. Tumayo kayo. Mga tauhan, ang mga face mask at bakuna ay ipamahagi. Mabisa, ang bakuna ng mahal na Diyos, ay talagang mabisa, malapit nang mamatay si Xiaoqi. Matapos maturukan ng bakuna, nakatulog siya at gumaling. Talaga, totoo ba, napakagaling talaga ng mahiwagang gamot na ito, ginamit ko lang ang ibinigay, na bakuna ng Diyos na espiritu. Sabi ng doktor, magaling na ang sakit ko, maaari na akong umalis dito. Salamat po, mahal na Diyos. Mabuhay ang mahal na Diyos, mabuhay ang mahal na Diyos, mabuhay ang mahal na Diyos. Mas maayos na ba ang iyong pakiramdam, mahal kong nasasakupan? Gumaling na po ako. Lahat ng ito ay utang natin sa bakuna ng Diyos. Sa pagkakataong ito, sobra na ang Mogwo. Kamahalan, dapat ninyong panagutin ang Mogwo para sa mga mamamayan ng Changyong. Ako, napagdesisyonan ng humingi ng tulong militar sa Qin. Ang desisyong ito ay tiyak na magpapadama sa Mu sa kanilang mga ginawa. Nang malyugaw nilang kabayaran, naisip mo na ba kung sino? Ang ay paladala nating sugo sa Qin. Kung wala pa, ako'y pupunta. Wala pa, bagamat kaalyado natin ang Qin. Ang paghingi ng sundalo, ay tiyak na hindi nila madaling papayagan. Kailangan kong pumunta mismo roon. Hindi po maaari, kamahalan. Napakalayo po ng inyong lalakbayin. Mapapagaw po kayo sa biyahe. Isang buwan pa ang biyahe sakay ng karwahe. Pag-isipan ninyo pong mabuti, kamahalan. Tama po, at hindi maaaring walang hari ang kaharian kahit isang araw. Nag-aabang din ang Mogwo, Changyong. Hindi namin kayo maaaring mawala, kamahalan. Kailangan po kayo rito. Nakapagdesisyon na ako. Hindi na natin ito kailangang pag-usapan pa. Pag-isipan ninyo pong mabuti, kamahalan. Kung ipipilit ninyo ito, ngayon mismo ay ihahampas ko ang aking mamamatay sa bulwagang ito. Tutol kayo. Dahil lang sa malayong paglalakbay. Nag-aalala kayo kay Zinya, na baka matagal siyang mawala sa Tianqiong. Paano kung may paraan ako, para ang isang buwang paglalakbay, ay maging 5 araw lang? Paano kaya? Maliban na lang kung kayo, mahal na Diyos, ay mapapalipad ninyo ang kamahalan. Medyo mahirap ang lumipad. Kasi makakakuha naman ako ng eroplano, wala ka namang lisensya. Kung hindi makakalipad, paano sa loob ng 5 araw, nakarating na sa Qin? Dakilang Diyos, hindi po kaya ninyo, kami binibiro. Oo nga, dakilang Diyos, kahit na kayo'y makapangyarihan, ang makarating sa Qin sa 5 araw, ay di ka panipaniwala. Napakahirap paniwalaan ito. Oo nga. Sige, magpustahan tayo. Malapit na itong matapos, ang napagkasunduang oras. Ang mahal na Diyos, bakit wala pa siya? Mahal na Diyos, hindi dahil natatakot akong matalo, kaya ako hindi pumupunta dito. Hindi huwag kayong magsalita ng ganyan. Aalis na ang mahal na Diyos, 4 na sundalo na magaling. Sa direksyon at balanse, isinama pa niya si General Song. Kung natatakot siyang matalo, matagal na sana niyang pinakawalan ng tao. Ano ito? Napakabilis parang hangin. Isang napakagandang sasakyan. Hindi pala ito buhay na nilalang. Huwag kayong matakot. Ito ay tinatawag na motorsiklo. Katulad ng karwahe. Ito ay isang sasakyan. Pero ang bilis nito, mas mabilis ng higit sa 6 na beses kaysa sa karwahe. Ano?
6 na beses. Paano nangyari yon? Paanong may ganito? Kagila-hilalas na bagay. Kung wala sa mundo ninyo, hindi ibig sabihin, wala sa mundo ko. At saka itong motorsiklo, hindi napapagod. Lagyan lang ng diesel. Hindi kailanman titigil. Talaga bang kamangha-mangha? Mahal na Diyos, maaari ko bang maranasan din ito? Song Zuan. Samahan mo si Liro na subukan ito. Sumakay ka na sa kotse, Zinya. Yakapin mo ng mahigpit si Shinya. Totoo nga. Isang himala, tunay na himala. Ang kapangyarihan ng Diyos, talagang nakakatakot. Nang ahas pa akong magduda. Nagkasala kami. Sino ka? Si Emperador Changkyong na si Ye Shinya ay narito upang bumisita sa Qing. Pakiusap, ipaalam ninyo ang aking pagdating. Mga kapatid, sinabi niyang siya si Emperador Changkyong. Naniniwala ba kayo? Iniisip siguro nitong babaeng ito na, mga utu-utu tayo. Mukhang hindi niya alam, na ilang araw lang ang nakalipas. Nakidigma ang Changkyong sa Mu. Sa loob lang ng ilang araw, ang Emperatri ng Changkyong ay lumitaw sa Qing. Isa ba siyang halimaw, na kaya lumipad? Oo nga. Kung siya ang Emperatri ng Changkyong, ako naman ang lalaki ng Emperatri, ang Emperador ng Changkyong. Gusto mo bang mamatay? Oh! Anong klaseng demonyo ito? Napakabilis niya. Ito, hindi ba ito yun? Sila unang halimaw na nakatala sa aklat ng mga kakaibang hayop. Mukhang mabangis na tigre. Ang lakas niya ay parang isang pandemolisyon. Kapitan, dali tayo. Tumakbo na kayo. Kung hindi kayo, kakainin ng wala ni Katie Ting na matitira. Tatanungin ko kayo ulit. Magpapalam ba kayo o hindi? Kung hindi pa rin kayo magpapalam, huwag ninyo kaming sisihin kung hindi kami magiging magalang. At puwersahan kaming papasok. Habang naka-duty. Anong ginagawa ninyo rito? General Zhang, gusto nilang pumasok ng puwersahan sa Qing. Ang taong ito, nakasakay sa isang nakakapangilabot na halimaw, at nasugatan niya si Lao Ba. Ang taong ito, ay talagang napakatapang, at naglakas loob na magpanggap bilang si Emperadora Changkyong. Ikaw na nakakatuwang nilalang, buksan mo ng mabuti ang iyong mga mata, at tignan mong mabuti. Anong pagpapanggap, maliban sa tunay na Emperadora Changkyong? Sino pa ang may ganitong tinding? Siya ang tunay na Emperatrice ng Changkyong. Yes, niya. General Zhang, matagal nang hindi tayo nagkita. Hindi ko inaasahan na ang Empress mismo ang pupunta sa Qing. Pasensya na at hindi kayo naabutan sa pagdating. Pumasok muna kayo sa lungsod. Magpapadala ako ng tao para ipaalam sa kamahalan. Balita, ang Emperatri ng Changkyong kasama ang isang pangkat ay pumasok na sa Qing. Ano? Bakit siya mismo ang pupunta? At kaka-rating lang ng sulat niya. Paano siya nakasunod agad? Hindi kaya, matagal na siyang nakaalis. Pero noong mga nakaraang araw, hindi ba't kasama niya si Muya? Magpapatayan ba tayo? Ang kakaiba naman. Itabi muna natin ang iba. Dahil siya mismo ang pumunta rito, ang paghingi natin ng sundalo, ay hindi natin basta-basta matatanggihan. Isa pa, ang relasyon mo sa kanya, matagal nang magkaibigan. Tungkol dito, ano ang iyong masasabi? Ang aking personal na pakikipagkaibigan sa kanya. Paano ko ito may hahalo sa mga usapin ng bansa? Kung gusto ni Zinya na humiram ng mga sundalo, maaari naman. Pero kung papayagan siyang humiram, at kung ilan ang ipahiram, depende kung gaano siya kagaling. Mabuti, mabuti. Tungkol sa paghingi ng sundalo, iaatang ko ng buo ang responsibilidad sa iyo. Masusunod. Emperatrice ng Tianqi, mula Tianqi papuntang Qing. Napakalayo ng biyahe. Hindi ko inaasahan na kayo mismo ang pupunta rito. Ngayong narito kayo sa Qing, sana'y magtagal kayo rito ng ilang araw. Salamat sa pagtanggap ng Qing. Ang Muguo ngayon ay minamataan ng aking Changkyong. Natatakot akong hindi ako pwedeng magtagal dito. Naparito ako sa Qingguo upang humingi ng tulong militar, upang salakayin ng Muguo. Sasalakayin ng Muguo. Ano ang ipinagmamalaki ng emperador ng Changkyong? At naglakas loob na magsalita ng ganito kayabang. Siguro, dahil lang sa ilang libo mong natitirang mga sundalo. Oo nga, kaya mo bang ipagtanggol ang Changkyong? Isang himala na nga iyon. At naglakas loob pa silang salakayin ang kaharian ng Mu. Ang ambisyon ng Emperatri, sobra-sobra naman yata. Natatakot ako na, hindi sila makontento, parang ahas na lumulunok ng elepante. Umaasa sila sa akin, kung ang Qing ay papayag na pahiramin ako ng 300,000 sundalo, tiyak na masasakop ko ang Mu.
Sa oras na iyon, ang Qing at ang aking Changkyong ay maghahati sa mo. Ano sa palagay mo? Katawa-tawa, hindi ko inaasahan na ang Emperor Changkyong ay mahilig din palang maghambog. Ang Mubo ay mayroong milyong sundalo, tapos sasabihin mo sa amin, nahihiram ka ng 300,000 sundalo para talunin ang Mubo. Sa tingin ko, napagod siguro ang Emperor sa biyahe, at hindi makapag-isip ng maayos. Oo nga, ano pa ang sinabi mo? Hatiin ang kaharian ng Mosaching. Sa tingin ko, gusto akong isama ng Emperor kasama ang 300,000 sundalo ng Qing. Pupunta ako para ilibing ka. Tama na, tumahimik ka. Zinya. Kung gusto mong humiram ng mga sundalo, hindi naman imposible. Ngunit 3 buwan na ang nakalilipas, nang makakita ko ng isang kakaibang bagay, na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan. Kung sakaling ngayon, ay maipaliwanag mo ito, tiyak na ang mga ministro ng aking Qing ay maniniwala rin sa iyong kakayahan. Hindi ako patutol, pahihiramin ko kayo ng aking mga sundalo. Ito ay pampatibay ng kabayo. Ito ay pampatibay ng kabayo. Kilala mo ba ito? Magkamukha talaga ito. Hindi naman ganoon kahirap intindihin gaya ng sinabi ni Luyan. Mahirap. Ito'y isang larwang pangkaisipan lang para sa mga bata. Nagsawa na ako rito noong 5 taong gulang pa lang ako. Sinong bata ito? Ang yabang naman. Ito, tinatawag na Jin Chan Mo Keo, ang aking Chingwo. Gamit ang buong lakas ng bansa, sa loob ng 3 buwan, ay hindi pa rin ito malutas. Sa iyong pananalita, parang laruan lang ito ng bata. Talagang mayabang ka, binata, Emperatrice. Wala na bang ibang tao, sa Changkyongyo? Kailan pa, nakasalita ang isang batang lalaki na gaya mo? Hindi na ba pwedeng magsabi ng totoo? Isa ka lang naman, isang simpleng puzzle lang, ang kailangang lutasin. Anong mahirap doon? Hindi man kasalanan ng hindi pag-alam, ngunit nakakahiya talaga. Shinya, dapat kitang tulungan. Ngunit hindi nararapat, masyado mong binibigyan ng kalayaan ang mga tauhan mo. Sinabi niyang kaya niya, kung kaya niya raw, sa ganoong kayabangan, paano mo siya nagawang paniwalaan? Basta sinabi niya, naniniwala na ako. Kalimutan na natin, dahil nagtitiwala sa iyo si Shinya. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon, kung hindi mo ito mabibigyang linaw. Paano kung malutas ko? Handa ba ang Qing na magpadala ng mga sundalo? Nananaginip ka ba? Sa tingin mo ba kaya mong lutasin ito? Hindi mo man lang tinimbang ang sarili mo. Kung anong kaya mo, itong pagtakas na parang balat ng kuliglig. Mukhang simple lang, pero malalim ang kahulugan. Sa kagaya mo lang. Talagang hindi mo alam ang hangganan mo. Naghahanap ka lang ng kamatayan. Kung kaya mong lutasin ito, pahihiramin namin kayo ng mga sundalo ng Qing. Mabuti. Umaasa ako na ang Qing ay tutuperin ng pangako. Nalutas na. Ito. Paano ito nangyari? Ginugol namin ang lahat ng aming pagsisikap sa loob ng 3 buwan, ngunit hindi namin ito nalutas. Paano mo ito nalutas? Hindi man lang nasira ang singsing. At hindi ko man lang nakita ng malinaw ang ginawa niya. Ganito lang niya ito nalutas. Ito. 3 buwan ko nang hindi malutas. Nalutas niya agad. Sa loob lang ng ilang sandali. Akala ko pa naman matalino ako kung ikukumpara sa kanya. Para kayong mga tanga. Sino nga ulit yung nagsabing hindi kayang lutasin ng ating Diyos? Ang ating Diyos ay napakatalino. Kailangan lang niya kayo. Masisilap ninyo ang aking galing at mapapaluhod kayo sa aking paanan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Mahal na prinsipe, bukas na ang kandado. Nagmamadali tayo. Ang 300,000 hukmong ito, maari bang ipahiram agad sa Changkyong? Hindi ko alam kung paano mo nalutas ang palaisipang ito. Ngunit ako si Luyan. Tinutupad ko ang aking salita. Ang hukbo, maaari kong ipahiram sa Changkyong. Ngunit, hindi 30,000, kundi 10,000. Ano? Sinasabi ninyong tatakasin ninyo. Pumayag lamang akong magpahiram ng mga sundalo. Pero hindi ko ipinangako kung ilan. Paano mo nasabing madaya? Ikaw. Sige, ikaw. Ano ang gusto mo? Kilalang kilala talaga ako ni Zinya. Basta pumayag ka, na ibigay ang 2 minahan. Ibibigay ko sa Qing. Huwag lang sabihing 300,000. Kahit 500,000 pa, walang problema. Isang berdeng diamante, ay napakahalaga na. Gusto mo pa ng 2 minahan? Napakalaki naman ang hinihingi mo. Kung ayaw ninyong makipagpalit, wala na akong magagawa. Teka. Sandali. Napag-isipan na ba ni Zinya kung papayag siyang makipagpalit? Ako. Papayag kaming makipagpalit. Sige, kung gayon.
Prinsipe, hayaan ninyo akong tapusin ang sasabihin ko. Magpapalit tayo, pero hindi gamit ang mga mineral. Gusto ba ninyo akong kunin? Maliban sa mga mineral, kayo sa Changkyo, may iba pa ba na makakakuha ng atensyon ko? Syempre, meron pa. Nabalitaan kong ang mga taga-Qing ay mahilig sa maanghang, at ang prinsipe ay lalong mahilig sa maanghang. Mga tauhan, ilabas ninyo ang dala kong maanghang na strips. Ihain ninyo. Ano ito? Ito ay tinatawag na maanghang na strips. Isa itong pagkain. May iba't ibang lasa ito. Matamis at maanghang. At manhid maanghang. Katamtamang anghang. Sobrang anghang. At saka, nakakabaliw na anghang. Hindi ko alam kung ang kamahalan ay maglalakas loob na subukan ito. Masarap. Subalit, kung mas maanghang pa ito, mas maganda sana. Ito sa gitna, ang tinatawag na, nakakabaliw na maanghang. Sa 5 klase ng maanghang na strips, ito ang pinakamaanghang. Hindi lahat ng tao kayang subukan ito. Kamahalan. Dahil mahilig sa maanghang, ewan ko, kung pwede mo bang subukan. Susubukan ko. Kung siya ba talaga, ay kasing galing ng sinasabi mo. Naku po. Nalasahan pala ng prinsipe ang anghang. Hindi nga. Sanay naman siya sa maanghang. Walang makakatalo sa kanya. Oo nga, ito. Ganito ba talaga kaanghang ito? Susubukan ko. Ang anghang. Ang anghang. Hindi pa ako nakakatikim ng ganito kasarap na pagkain, at ang sarap ding nguyain. Parang hindi pagkain ng tao. Ngayon, mga kasama, maaari ba kayong pumayag na gamitin ang maanghang na strips bilang kapalit ng mineral? Kapalit ng 500,000 sundalo. Kapalit. Hahanapin ko si Boss Chen. Dumating na ang mga bagong armas. May tig-iisang set ang bawat sundalo ng Changkyo. Kumpleto ang mga armas at kagamitan. Mga sundalo ng Qing. Binigyan din ng bawat isa ng tubo na bakal at isang bote ng pangpawala ng sakit. Sa laban na ito, tayo ay siguradong magtatagumpay. Sumugod ang buong hukbo, wasakin ang bubong, wasakin ang bubong, wasakin ang kaharian ng pastol. Sumugod. Kamahalan. Kamahalan. Tumakas na kayo. Nakapasok na sa palasyo ang Changkyo. Hindi na kayo makakatakas. Bata. Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Ang hari ang siyang panalo, ang palmunan ay tulisan. Ganyan na talaga simula pa noong unang panahon. Pero, may tanong ako. Para sa inyo. Sa mga malapit ng mamatay, mapagpasensya ako. Hindi ko maintindihan kung bakit kahit na napasubo ko na kayo, paano, nabaligtad pa rin ang sitwasyon. At muntik pang matalo ang aking kaharian, pagkawasak. Dahil nasa akin siya, Wang Zhengliang. Ang aking Panginoon. Panginoon. Kung ganoon nga, ako si Muya. Sumusuko na ako. Kamahalan. Mamamatay ka. Hindi ko hahayaang mabuhay ng mag-isa. Ang masamang gawa ay may masamang parusa. Kung hindi dahil sa makitid mong pag-iisip at pagsisimula nitong digmaan, hindi ka magiging ganito ang kahihinatnan. Ngayon ay patay na si Muya. At wala na rin ang kaharian ng Mu. Si Aro ay lumaki kasama ko. Ang kaya kong gawin ay kayarin niya. Naniniwala akong kahit wala ako, kaya niyang panghawakan ang kalangitan ng Changkyong. Shinya, gusto mo bang bumaba sa trono? Kumpara sa pagiging emperador na si Ye Xingyan ng Changkyong, mas gusto ko pang maging asawa mo lang.